Sa gitna ng sunog sa syudad, nagsitakbuhan ang lahat palayo, maliban sa isang bouncer sa isang bar na puno ng pinakadelikadong kriminal. Isang lalaking nakahood ang dumaan sa kanya at sinabing gusto lang niyang uminom ng beer. Tinanong ng bouncer kung alam niyang para lang sa mga kriminal ang bar, pero umakyat ang lalaki sa hagdanan at nakita ang isang mandirigmang umiinom sa pasilyo. Tiningnan siya ng lasing at mumiti, iniisip na madali lang siyang biktima dahil isa siya sa mga pinakamabagsik na mandirigma. Sa unang atake, madaling nakailag ang nanghimasok. Pero nang bunuti ng lalaki ang kanyang espada at umatake, halos hindi maipagtanggol ng mandirigma ang kanyang sarili. Humanga ang kriminal at nagsimulang lumaban ng seryoso. Pero sa isang iglap, bumira ang lalaking nakahood ng napakabilis kaya't naputol niya ang ulo ng kriminal ng walang oras para makatugon. Pagkatapos, nagpatuloy siya, narating ang pinakadelikadong palapag, ang palapag ng boss kasama ang kanyang mga pangunahing mamamatay tao. Pumasok siya na parang siya ang hari ng lugar, sinasabing tatapusin niya ang lahat. Humagalpak sa tawa ang boss, tinawag siyang nagpapatawa. Pero nang magpalipad ng ulo ang lalaki, nagulantang ang lahat at nagtanong kung sino ba talaga ang lalaking ito. Umupo ang lalaki na may espadang basang-basa sa dugo sa trono ng leader. Bawat kriminal sa silid ay gustong pugutan siya, pero sinabi ng leader na siya na ang bahala. Kinabukasan, nagpaplano ang mga maharlika ng kaharian na tipunin ang pinakamagagaling na sundalo para tugisin ang leader na ito nang biglang pumasok ang isang bata na may dalang kahon. Nang buksan nila ang kahon, nakita nila ang ulo ng leader na inihain sa kanila sa isang pilak na plato. Nagtataka ang lahat kung sino ang gumawa nito, kung paanong may nakapasok sa base ng pinakadelikadong guild at nakuha ang kanyang ulo. Kung sino man ang gumawa nito ay hindi ordinaryong tao. Ilang taon na ang nakalipas, lumaban siya sa isang digmaan, pinuksa ang isang buong hukbo. Siya palagi ang pinakamalupit na kabalyero na nabuhay. Ito si Eren at isinilang siya sa kabuluhang ito. Para mabuhay at hindi magutom, kinailangan niyang maging isang mersenaryo. Sa gitna ng mga labanang ito, isang babaeng may pulang buhok ang dumating sa buhay niya. Siya lang ang nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Nang matapos ang lahat ng iyon, hiniling niya na magpunta sila sa silangan, kung saan madalas umuulan. Ngayon, wala na siya sa tabi niya, at sa tuwing malakas ang ulan, naaalala siya ni Eren. Ngayon, siya ang kapitan ng Unit 4 ng Kasardek Fortress Guard, isang lungsod sa hangganan. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng isang komandanteng mataba at mainitin ang ulo na nagngangalang Manuel. Si Hans, isang blonde na mage na nakilala ni Eren sa akademya at tinuring na parang kapatid, ay may ninakaw mula sa anak na babae ng lokal na lord at naglaho. Inutusan ni Manuel si Aaron na tugisin siya, buhay man o patay. Kung mabigo ang kapitan, pupugutan siya ng ulo. Sinundan ni Aaron si Hans sa District 7 sa loob ng isang eskinita, natagpuan siyang nakahood at malubhang sugatan. Nang subukan niyang arestuhin ang kanyang kaibigan, lumaban si Hans gamit ang mahika, nagpatawag ng water magic. Sumugod si Aaron diretsyo sa kanya at hiniwa ang lalamunan ni Hans bago pa niya matapos ang spell. Mababaw ang hiwa ng sadya. Tiningnan ni Aaron ang dibdib ng kanyang kaibigan, hinahanap ang peklat na magpapatunay ng isang kasunduan sa demonyo at walang nakita. Hindi maintindihan ni Aaron ang ginagawa ni Hans, pero hindi niya kayang patayin ang kanyang kaibigan, kaya binuksan niya ang isang lihim na daanan, inihagis ang isang healing potion sa braso ng kaibigan, at sinabihang maglaho na. Naglaho si Hans at opisyal na nabigo ang misyon. Kinabukasan, napunta ang buong grupo sa isang bar para lunurin ang kanilang kalungkutan sa nabigong misyon, pero hindi nila kasama si Aaron. Tinawag siya para sa isang pulong kay William. Dahan-dahang lumapit ang pinuno ng mga gwardiya at nagsimulang magtanong tungkol kay Hans. Sinabi niyang alam niyang mag-isang nagpatrolya si Aaron sa huling distrito at tinanong kung may nahanap siya. Nang sumagot si Aaron ng hindi, ipinasok ni William si Manuel. Sinumang kasabwat ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Lumabas doon si Aaron na may pinakapeke ng ngiti sa kasaysayan ng Kaserdek. Nang hapong iyon, pauwi na, dumaan si Aaron sa isang tavern at nakarinig ng sigaw ng isang babae. Sa loob ng bar, kinorner ng isang grupo ng mga mersenaryo si Hena, ang may-ari ng inn. Isa sa kanila ay hinihipo ang hindi dapat hipuin. Doon pumasok si Aaron at tumakbo ang babae sa likod niya na parang isang pader. Hinawakan ni Aaron ang babae at tumalikod. Nagalit ang mga mersenaryo dahil hindi sila pinapansin at sinubukan ang kanilang swerte, pero sinunggaban ng ating NC ang lalaki sa mukha at sinabing mga talunan sila. Pagkatapos, inihagis niya ang lalaki sa pader at sinabing tuturuan niya silang lahat ng leksyon. Mabilis na kumalma ang mga lalaki at bumalik sa pag-inom. Tumangging humingi ng tawad si Dylan sa babae, kaya nagpa siya ang NC na bigyan siya ng espesyal na trato sa isang napakapayapang paraan. Matapos marinig ang lahat, humingi siya ng tawad. Nang gabing iyon, nakatulog si Aaron at nanaginip na hindi naman talaga panaginip. Sa panaginip, sinabihan siya ng isang kabalyero na tumakbo nang hindi lumilingon, sinabing kailangan niyang mabuhay. Napabalikwas ng gising si Aaron, hawak ang espada at malakas ang kabob ng dibdib. Nag-umaga na. Nag-insayo si Aaron ng espada nang mag-isa nang lumitaw ang isang eleganteng lalaki na pumupuri sa kanyang teknike.
Siya si Ben, isang kabalyero mula sa pamilyang Fenner, isang elite na Imperial Order na sinanay para pumatay ng mga demonyo. Bago pa magpatuloy ang usapan, dumating si Vivian, ang kaisa-isang anak na babae ng Lord ng Khazard, na tumatakbo at nagrereklamo. Pero nang makita niya si Erin, humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kanyang pagsasanay at isinama si Ben palayo. Umalis si Ben na litong-lito pa rin, sigurado na si Erin ay isang kabalyerong nagpapanggap. Dumating agad ang parusa sa pambubugbog sa mga mersenaryong kinuha ng Lord, kasabay ng sigaw ni Manuel na halos mabasag ang fourth wall. Ipinadala si Aaron kay Nova, ang tagapamahala ng kastilyo, isang seryosong babae na walang pasensya sa kanya. Sinusubukang sundin ang payo ni Kale, umiti at magbigay ng papuri para makuha ang loob ng isang babae. Nagpakita ang kapitan ng isang nakakatakot na ngiti at nagsimulang magbigay ng mga papuring walang katuturan. Nabahala si Nova, pinatigil siya at ibinigay ang parusa. Papalitan ni Aaron ang mga mersenaryo sa isang escort mission at babayaran siya ng kanilang bahagi. Pagdating niya sa misyon, nagtaka si Aaron kung bakit napakaraming mersenaryo para sa isang simpleng escort. Mukhang handa ang lahat para sa isang tunay na laban. Nang lumingon siya para magtanong, nakita niya ang nanghipo sa babae na nakatayo mismo sa harap niya. Tuwang-tuwa si Dylan nang makita si Erin at sumumpa ng walang hanggang katapatan sa kanyang big bro. Ngayon, nasa nayon sila ng Noctaville sa labas ng Kesartic. Nalilito ang mga mersenaryo dahil ganap na walang tao sa nayon. Walang mga sibilyan kahit saan. Isa sa kanila ay nag-isip pa kung gawa ba ito ng demonyo. Nakita ni Dylan si Aaron na papalayo at sinimulan siyang sundan. Sa mas malalim na bahagi ng nayon, isang mersenaryo ang nagtanong kung saan pupunta ang gwardiya at kung saan napunta ang lahat ng mga taong nakatira doon. Sa isang flashback, isang bata ang tumanggap ng libro na ibinigay ng Essie sa kanya. Napakasaya niya at sinabi sa Master Knight na bisitahin siya tuwing nasa nayon ito. Habang naglalakad, natapakan ni Dylan ang isang pulang likido at nandiri. Sinabihan ni Aaron ang Waisel na huwag tumingin sa unahan, pero hindi siya pinansin ni Dylan at itinaas ang kanyang ulo. Nakakita siya ng isang bagay na nakakakilabot, isang grupo ng mga mamamayan na nakapako sa krus. Dahil dito, nasusuka ang mersenaryo. Bigla, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kapitan ng mga gwardiya, si Aaron. Nagpakita si Vivian at tinanong kung bakit siya naroon, kaya tinanong din siya pabalik ng gwardiya. Kalaunan, kumakain ng sopas ang mga mersenaryo, masaya sa pagkain. Nagtataka si Dylan kung paano nakakakilos ng normal ang mga taong iyon, matapos makakita ng napakaraming bangkay at kung sino ang halimaw na gumawa ng ganoon. Isang matandang lalaki ang lumitaw at sinabing iyon ay isang sakripisyo na ginamit sa isang ritual kung saan ang mga tao ay inaalay sa mga demonyo. Pagkatapos, inalok niya sila ng isang lagok ng alak, pero tumanggi si Aaron dahil nakakaapekto ang alak sa kanyang mga pandama. Si Dylan naman tinanggap agad. Nagpakilala si John bilang commander ng convoy at tinanong kung mga mersenaryo silang dalawa. Nagpakilala pabalik si Aaron at sinabing hindi siya mersenaryo, kaya sinabihan na lang sila ni John na kumain ng mabuti at magpahinga dahil mahaba ang biyahe. Bigla, nakita nilang tatlo na dumating si Vivian, at muling humanga si Dylan sa kanyang kagandahan. Sinabi ni John na nagulat siya. Hindi niya inaasahan na i-escort nila ang karwahe ng Lady ng Khazard. Naalala ng AC noong natagpuan niya si Vivian sa gitna ng nayon at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Vivian na lumabas siya para maglakad-lakad dahil nasasakal siya, at iminungkahi ng kanyang ama na pumunta siya sa Bolt Fortress. Tinanong ni Erin kung ang Lord ang tinutukoy niya, pero dumating si Ben at pinutol ang usapan. Sinusubukang ilagay ang NC sa kanyang lugar. Sinabi ng kabalyero na ang sobrang kaalaman ay may kaakibat na responsibilidad at dapat lang malaman ni Erin ang kinakailangan para sa kanyang posisyon. Sa kasalukuyan, gusto pa ring malaman ng gwardiya kung bakit pinadala ng Lord si Vivian sa Bolt. Sabi ni John, kahit may lumitaw na demonyo, kalmado pa rin si Erin. Sabi ng ating bida, may kasama silang kabalyero, at ang elite force na iyon ng imperyo ay sinanay para pumatay ng mga demonyo. Dagdag pa, gamit ang espadang iyon, kahit dumaan sa mga mapanganib na sitwasyon, sa kasamaang palad ay nakaligtas siya hanggang ngayon. Nang marinig iyon, binati na lang ng convoy commander si Erin ng good luck. Kalaunan, nahanap ng kapitan ng gwardiya ang aklat na ibinigay niya sa bata mula sa nayon. Naalala niya kung gaano kasaya ang bata sa regalo. Napagtanto niyang matagal na mula noong huli siyang nandoon, at ngayon, dapat ay malaki na si Horn. Bigla, may lumundag para atakihin ang NC, pero agad siyang gumanti, dinurog ang isang bahagi ng ulo ng halimaw. Kahit ganoon, bumangon muli ang nilalang, pero mabilis itong tinamaan ng hiwa sa dibdib. Pagkatapos patayin ang nilalang, nagtaka ang ating bida kung zombie ba yon at kung saan pa ito nanggaling. Si Dylan naman, nagpanik nang makita niyang nagsimulang iwagayway ng isa sa mga halimaw ang espada nito. Pagkatapos, nahiwalay ang ulo ng zombie sa katawan nito, at ikinagulat iyon ng lalaking may pulang buhok. Tuwang-tuwa siya nang makita niya ang kanyang kuya, si Aaron, doon, at kumapit siya sa mga binti nito. Tinanong ni Aaron kung nasaan ang iba,
pero sinabi lang ng Weisel na lagot na sila dahil tulog lahat ng mersenaryo at sundalo at hindi na sila magigising. Para silang isinailalim sa isang spell. Nagsimulang mag-isip ang ating bida dahil hindi naapektuhan ng mahika si siya o si Dylan. Pero napagtanto ni Aaron na may naglagay ng pampatulog sa nilaga at ang layunin ay makahuli ng isang taong buhay. Malamang si Vivian ang taong iyon. At bigla, sinabihan siya ni Dylan na tingnan ang isang bagay. Isang kawan ng mga zombie ang lumitaw sa harap nila. Nagsimulang sumigaw ang mga nilalang at nang makita iyon, sinabihan ni Aaron ang Weisel na umatras habang iniisip na magpapainit muna siya sa mga zombie na ito bago magsimula ang totoong laban. Gamit ang kanyang husay sa espada, sinimulan ng ating bida na hiwain ang isang grupo ng mga zombie, iwinawasiwas ang kanyang espada sa kaliwat kanan. Marami siyang napatumbang kalaban, tapos ay lumundag siya pasulong, para tapusin na ng tuluyan ang mga walang isip na iyon. Lumipas ang ilang oras at umulan kay Aaron habang nakatayo siyang napapaligiran ng mga bangkay ng zombie. May narinig na pagtanto ng NC na may iniwan siyang buhay na isa sa mga halimaw. Lumingon siya, pero ang nakita niya ay talagang malungkot. Si Horn, ang batang tinulungan niya, ay isa ng zombie, gumagapang papalapit sa kanya. Kahit na bigla, lumapit si Aaron sa zombie, sinasabing gaya ng inaasahan, lumaki na talaga si Horn. 2 taon na ang nakalipas, nagtatago ang ating EC sa isang nayon para takasan ang mga pating. Sa isang flashback, tinawag ng isang maliit na batang blonde si Aaron na Master Knight, at tinanong ni Aaron kung bakit niya ito tinatawag na ganoon. Ipinaliwanag ni Horn, isang mahilig sa libro, na nabasa niya sa isang aklat na ang mga kabalyero ay malakas at astig, at si Aaron ang pinakamalakas at pinakaastig na taong nakita niya, kaya iyon ang tawag niya sa kanya. Sinimulang laruin ng gwardiya si Horn, ginugulo ang buhok nito, iniisip na gusto niya talaga ang batang iyon. Sa kasalukuyan, bumagsak ang ulan sa ulo ng zombie na si Horn at Sanse. Kahit pagkatapos manirahan sa Kasardik Fortress, binibisita pa rin ni Aaron ang kanyang maliit na kaibigan. Ikinukwento niya ang tungkol sa malaking aklatan sa lungsod, na puno ng mga libro. Nang marinig ang mga kwentong iyon, sinabi ni Horn na gusto niyang maging isang librarian, at naintindihan iyon ni Aaron dahil baliw sa libro ang bata. At bagay na bagay sa kanya ang trabahong iyon. Sa sandaling iyon, sinubukan ng gwardiya na ihampas ang zombie sa harap niya, pero nag-atubili siya bago niya ito magawa. Naalala ang araw na nakita niyang puro pasa ang mukha ni Horn at tinanong kung may nangyari. Umiiyak na sinabi ni Horn na binugbog siya ng kanyang ama dahil sinabi niya ang pangarap niyang maging librarian. Pero sinabi ng kanyang ama na ang anak ng magsasaka ay maaari lamang maging magsasaka. Iniisip iyon, sinabi ni Aaron na hindi takot ng tao ang kinakain ng demonyo, kundi desperasyon. Pagkatapos ay humakbang siya at niyakap ang kanyang kaibigang naging zombie, wasak na wasak ang puso. Kinagat pa siya ni Horn. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi siya kabalyero, kundi kapitan lang ng gwardiya ng kuta. Bigla may isang grupo ng mga taong dumating. Dumating si Dylan kasama ang isang hukbo at sinabi sa kanyang kuya na ginising niya ang lahat ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay inutusan niya silang lipulin ang lahat ng mga zombie at sumugod sa laban ang mga mersenaryo. Ibinaba ni Aaron ang katawan ni Horn sa lupa at ipinikit ang mga mata nito, sinasabing magpahinga na siya sa kapayapaan. Bigla, nagsimulang masunog ang gusali kung nasaan si Vivian. Hawak ang kanyang espada, umalis ang NC para ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Sa loob ng gusali, isang babae ang napatay. Pagkatapos noon, sinabi ni Ben na ang dahilan kung bakit sila palihim na papunta sa ibang kuta ay dahil may naghahabol sa batang si Vivian, at tila, totoo ang chismis. At kahit hindi siya handa sa biglaang pag-atake na ito, patuloy niyang hahawakan ang kanyang espada para sa babaeng iyon dahil iyon ang pangarap ng bawat kabalyero. Hindi iyon magbabago kahit na ang kalaban niya ay isang baluktot na demonyo, kaya sinabihan niya ang kasuklam-suklam na nilalang na iyon na umatras. Ininsulto ng demonyo ang kabalyero at sinabihan siyang tigilan na ang pagsasalita ng walang kwenta dahil wala itong mababago. Tutal, ang punyal na nakasugat sa kanya ay may lason at pati na rin ang nilaga, kaya siguradong sira na ang isip ng binata. Walang tsansang manalo. Nang marinig iyon, hindi na tinag si Ben at tinawag na pangit ang kanyang kalaban. Nainis, nagsimulang magbukas ang braso ng demonyo na may isang grupo ng mga mata. Pagkatapos ay sumugod ito sa kabalyero, binabalaan siyang mag-ingat sa kanyang bibig. Bumagsak ito sa lupa sa harap niya na may malakas na impact. Napagtanto ni Ben na nasa kalahati na lang ang kanyang lakas, at halos hindi na makita ang aura sa kanyang espada. Gayunpaman, ang korupsyon ng demonyo ay nasa isang braso lamang, kaya matatalo mo siya sa pamamagitan ng pagtama sa kanyang mga bahaging tao. Kaya naman umiwas si Ben sa atake ng kalaban at sumugod para umatake. Ginamit niya ang kanyang rapier para hiwain ang leeg ng demonyo, iniisip na may tsansa pa siyang manalo. Pero gamit ang kanyang braso ng demonyo, sinunggaban ng halimaw si Ben sa lalamunan, ipinapakitang alam na niya ang plano ni Ben. Pagkatapos ay sinabi niyang hinding-hindi siya mamamatay sa kamay ng kung sinong kabalyero lang, kaya sinimulan niyang sakalin ang kabalyero. At bago pa man mawalan ng malay, may nakita si Ben.
Lumitaw si Aaron sa likod ng demonyo, handang ipaghiganti si Horn. Sinaksak ang demonyo mula sa likod at nagkalat ang ketchup sa lahat ng dako. Kahit nawalan ng bahagi ng ulo, lumingon ang halimaw at gumanti. Hinampas si Aaron gamit ang braso ng demonyo at itinapon siya palayo. Pagkatapos ay nagsimula itong mag-regenerate, sinasabing dahil sa isang gago, na sayang lang ang dugo nito, at dahil doon, kailangan nilang kunin si Vivian ng mabilis. Ang NC, kahit sugatan, ay bumangon muli at sinabing naging zombie ang kaibigan niya, kaya ipaghihiganti niya ito. Sumugod siya sa kanyang kalaban, ipinagbangga ang kanyang espada sa braso ng demonyo. Muling napatalsik si Aaron, pero nagawa pa ring hiwain ang dibdib ng kanyang kalaban. Sinusubukang tumayo, sinabi ng ating bida na patuloy niyang hihiwain ang halimaw hanggang sa tumigil ito sa pag-regenerate. Lalong ikinagalit iyon ng half-demon at sinimulan nitong murahin ang gwardiya. Habang nagre-regenerate, napagtanto ng tanga na nagsimula ng sipsipin ng braso ng demonyo ang kanyang dugo at sa ganitong takbo, maubusan siya. Samantala, bumangon muli ang NC, iniinsulto ang kalaban sa pagpanik nito pagkatapos lang ng 2 atake, at lumundag muli para atakihin ang kasuklam-suklam na nilalang. Nasalo ng demonyo ang espada ng gwardiya at tinanong kung sino ba talaga si Horn para umabot siya sa ganito. Nagtataka rin ito kung saan nanggagaling ang lakas ng lalaking ito. Dahil hindi naman siya isang kabalyero, may napansin si Eren sa likod niya, lumingon, at sinalag ang isang hindi kilalang atake. Si John, ang umatake, ay nagpakilala bilang isang taksil. Sinabi ni Eren na hinihintay lang pala niya na ipakita ni John ang tunay nitong kulay. Nagsimulang iwagayway ng commander ang kanyang espada na parang baliw. Habang nagdedepensa, sinabi ni Aaron na isinakripisyo ang mga taga-nayon, at dumating si John sa tamang-tamang oras, kaya pinaghihinalaan niya ito. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, at galit na galit ang commander kay Aaron dahil sa kanya, hindi pa natatapos ang plano. Sinasamantala iyon, sinusubukang magpagaling ng satanista, pero nagsimulang gumalaw ng kusa ang braso ng demonyo at sinabing huli na ang lahat. Hindi na kailangan ang katawan. Nagsimulang kumalat ang demonic eruption sa katawan ng tanga, kahit na nagmamakaawa pa ito para sa kanyang buhay. Sa gitna ng palitan, nabali ang espada ni Aaron na nag-iwan sa kanya sa isang napakasamang sitwasyon. Sinamantala ni John ang pagkakataon para bunutin ang isang punyal at tapusin ang laban. Bago pa man may magawa ang commander, hinampas siya ng NC sa mukha gamit ang puluhan ng kanyang espada. Nagsimulang bumagsak ang commander, nagrereklamo sa kanyang pagkatalo. Pero nagsisimula pa lang ang tunay na bangungot at isang hugis tao ang lumitaw. Nang makita ang kasuklam-suklam na nilalang sa harap niya, napagtanto ni Aaron na ang katawan ng lalaki ay tuluyang kinain ng demonyo. Nagsimulang gumawa ng isang bagay ang nakakadiring halimaw sa core nito, tapos ay tinanong kung ano ang gagawin ni Aaron dahil malapit na siyang makuha. Tutal, wala nang lakas ang gwardiya, at hindi man lang siya isang kabalyero, kaya gusto nitong makita kung ano ang gagawin ng tao. Kahit narinig iyon, sinugod pa rin ng NC ang demonyo, hinawakan ang balikat nito at kinagat ang kasuklam-suklam na nilalang gamit ang sarili niyang bibig. Iniisip na may sapat pa siyang lakas para lumaban. Nang makita yon, nagsimulang tumawa ang nilalang, humanga, at pagkatapos ay may nangyari. Bigla, nagising si Eren sa isang tavern. Nandoon, naniningil ng utang ang gladiator na si Golgi sa kanyang sugarol na kaibigang si Wei. Habang pinapanood iyon, nagsimulang tumawa ang salamangkerong si Avery. Sinabihan ng vice captain na si Udra, na may pulang buhok, si Wei na tumigil na at ibalik ang pera ni Golgi. Nakilala sila ni Eren bilang kanyang mga dating kasama noong panahon niya bilang mersenaryo. Sa inis, binitawan ni Golgi si Wei, at sinubukan ng sugarol na magpaliwanag kay Udra. Pagkatapos ay ipinatong ng commander ng grupo ang kanyang kamay sa balikat ni Eren. Paglingon ng EFC, nakita niya ang commander na bugbog sarado, at tinatanong siya kung nakalimutan na niya. Sinabi ng commander na kailangang mabuhay ni Aaron anuman ang mangyari, at pagkatapos ay nakikita natin sa paligid ng gwardiya, ang kanyang buong dating grupo na nakahandusay at patay na. Nang makita yon, nagkomento ang mata ng demonyo na napakasarap daw nito. Nagising si Aaron mula sa nakakabaliw na panaginip pabalik sa realidad, at tinanong ni Ben kung kumusta na ang kapitan. Napagtanto ng EC na buhay pa ang kabalyero. Sabi ni Ben, muntik nang mamatay si Aaron, at unti-unting humihina ang kanyang presensya, pero ngayon ay bumalik na ito sa normal. Habang nagtataka ang ating bida kung bakit ang ganda ng pakiramdam niya, sinabi ng kabalyero na natagpuan niya itong walang malay doon. Bukod pa roon, nakahiga sa tabi niya ang demonyong tao na yon. Pagkatapos ay may nagtanong kung si Aaron ba ang tumalo sa kontrabida, pero sinabi ng gwardiya na wala siyang natatandaan. At dahil patay na ang halimaw, hindi na mahalaga kung sino ang pumatay dito. Pagkatapos nito, tinanong ng EC kung bakit ba hinahabol ng mga demonyo si Vivian. Mukha siyang natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa lahat. Sinabi ni Ben na wala siyang pakialam doon, pero inamin niyang may utang na loob siya kay Aaron para sa tulong nito. Maayos siyang nagpakilala bilang si Ben, isang kabalyero mula sa kuta, at pinasalamatan ang kapitan sa pagtulong. Sinabi lang ng EC kay Ben na huwag itong alalahanin, at sa wakas ay dumating na ang umaga.
Nagsindi sila ng siga para sunugin ang mga katawan ng zombie. Habang pinapanood na nagiging abo si Horn, napagtanto ni Aaron na isinakripisyo ng mga hayop na iyon ang buong nayon para ipatawag ang demonyo. Ginawa nila ang lahat ng iyon dahil gusto nila ang buhay ni Lady Docaserdich, at may kababalaghan sa buong sitwasyon, kaya tumalikod siya at umalis. Matapos masunog ang lahat ng bangkay, bumalik na ang karavan sa Casertic. Nagkasundo rin sila na sabihin si Ben ang bayaning tumalo sa demonyo, dahil kung malaman ng mga tao ang tungkol sa kontak ni Aaron sa isang demonyo, maaaring lumala ang mga bagay-bagay, at baka magsimulang mag-imbestiga ang simbahan. Sa alinmang paraan, masaya si Aaron dahil nakaligtas siya, at makakatanggap siya ng gantimpala. Lumitaw si Dylan at nagtanong kung bakit ang bilis maglakad ng kanyang kuya. Sinabi ng NC na nakaligtas si Weisel sa pagtatago sa ilalim ng tumpok ng mga bangkay, at napakatigas ng ulo niya. Kahit na, tinulak ni Aaron palayo ang lalaking may pulang buhok habang nagdiriwang na sa wakas ay tapos na. Ngunit kalaunan sa kanyang silid, napagtanto ng kapitan na nagsisimula pa lamang ito. Pagtingin sa kanyang dibdib, nakita ni Eren ang isang demonyong mata at lubos na nalito. Nagsalita ang mata at tinanong kung kumusta na ang bago nitong kaibigan. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha ang lalaki ng isang punyal at sinubukang tanggalin ang bagay na iyon sa kanyang katawan. Tumatama ang talim sa mata, ngunit walang epekto, at tumawa ang demonyo, sinabing nakikiliti ito. Sa sobrang inis, nagsimulang sumigaw ang ating bida sa demonyo na tumahimik, at narinig pa siya ni Hena. Matapos mabigo, humiga ang NC sa kama at tinanong kung ang mata ay ang parehong demonyo mula kanina, at kinumpirma nito. Nagtaka ang kapitan kung pumasok ba ang halimaw sa kanyang katawan noong kinagat siya nito, at kung iyon ba ang dahilan kung bakit nawalan siya ng alaala. Sinabi ng nilalang na kinokontrol lang nito ang katawan, at sinabihan siya ng gwardiya na umalis o pipilitin niya itong tanggalin. Tila walang pakialam, sinabi ng halimaw na hindi iyon desisyon ni Aaron at na ang paglipat ng host ay nangangailangan ng oras. Mas partikular, mga 100 taon, at nang marinig iyon, sinubukan muli ng NC na saksakin ang mata. Sinabi ng demonyo na ang pag-aari sa katawan ng kapitan ay maaaring maging mabuti para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinimulan nitong gamitin ang kapangyarihan nito na nagpalabas ng berdeng ulap sa paligid ng espada ni Eren. Nang mapansin ng kapitan ang aura nito, nagtaka siya kung paano magagamit ng isang demonyo ang kapangyarihan ng kabalyero. Lubos na pagod, sinubukan ng mata na baliwalain ito at tinanong kung nakikita ng kapitan ang potensyal na iyon. Bago pa ito makatapos magsalita, hinimatay ang mata na nag-iwan sa ating bida na Lito. Sa pagkadismaya, tinawag ng gwardiya ang nilalang na mahina, ngunit biglang sumigaw si Hena para kay Aaron at kinabahan siya dahil kung may makakita sa bagay na iyon sa kanyang dibdib, lagot siya. Sinabihan niya itong magmadaling bumaba dahil may naghahanap sa kanya mula sa simbahan. Dahil pagod na sa paghihintay, itinulak ng lalaki mula sa simbahan si Hena, saka inutusan ang pesteng magsasaka na magpakita at huwag paghintayin ang isang maharlika dahil hinahanap siya ni Sir Ben. Bago pa siya makapagsalita, sinuntok siya mismo sa mukha. Umarte si Aaron na kilala niya ito, tinawag ang lalaki na Yese, ang half-breed. Sinabihan niya ang pangit na lalaki na humiga muna doon habang tinatapos niya ang paghahanda. Kalaunan, habang pinapanood siyang umalis, malanding sinabi ni Hena na natuto siya ng masahe na makapagpapasarap sa pakiramdam ng sinuman, pero nagkakahalaga ito ng 50 tansong barya. At nang marinig iyon, hindi siya pinansin ni Aaron at umalis, kinaladkad ang half-breed. Habang naglalakad sa lungsod, nakaramdam ng ginhawa ang NC. Akala niya ay may problema, pero si Ben lang pala. Pagkatapos ay naisip niya kung makakatanggap ba siya ng gantimpala sa pagtalo sa demonyo. Sa isang flashback, tinanong ni Ben kung sigurado ba si Aaron sa kanyang desisyon dahil ang pagtalo sa isang demonyo ay isang napakaprestihiyosong titulo. Sumagot ng ang kapitan at nagbiro na kung ganoon na lang kapilit si Ben, gusto lang niya ng parte sa gantimpala. Sabi ni Ben, kung makakatanggap siya ng gantimpala, tatawagan niya siya. Ipinaliwanag ng NC na ang aura ay isang kapangyarihang para sirain ang kasamaan, isang himala na ipinagkakaloob lamang sa mga kabalyero. Tanging mga taong pinili ng imperyo ang nagiging kabalyero, at walang sinuman ang talagang nakakaalam kung paano sila sinasanay. Kaya kakaiba at nakakatakot na ang kapangyarihan ng demonyo ay kamukha ng aura. Tinanong ni Aaron ang half-breed kung gaano pa katagal. Sinabihan ni Jace ang lalaki na maging matyaga at tinanong kung anong klaseng palayaw yon. Ipinaliwanag ng NC na tinatawag niya itong ganoon dahil ampon si Jace, kalahating maharlika lang. Nang marinig iyon, nanumpa ang kalahating maharlika na tatapusin niya ang NC balang araw. Ngunit sa sandaling iyon, nakarating silang dalawa sa pangunahing bulwagan ng Solar Church, at nang makita ito, natigilan si Aaron dahil ngayon ay may demonyo sa loob ng kanyang katawan. Sa loob, sinalubong ni Ben ang kapitan at sinabing hinihintay niya ito, at itinuro na mukhang kinakabahan ang lalaki. Sa isip niya, sumagot si Aaron na natatakot siyang ma-exorcise. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ben ang pari ng simbahan, si Brian, at binati nito ang bisita. Ipinakilala rin niya ang isang napakatibay at maskuladong babae na nagngangalang Joanna,
ang inkisidor, na pinupuri ang kanyang pananampalataya. Nagkatitigan sina Joanna at Aaron. Biglang lumapit ang inkisidor sa NC, at inilagay niya ang kanyang kamay sa espada. Iniisip na nabuking na siya, pero binatukan lang siya ni Joanna sa ulo. Si Brian, tuwang-tuwa, ay nagsabing inabot ng inkisidor ang kanyang kamay ng pagpapala, kaya maswerte si Aaron. Napagtanto ni Aaron na ito ay isang uri ng ritual sa relihiyon, at sa kabilang banda, nagalit ang demonyo sa loob niya dahil hinawakan siya ng isa sa mga alagad ng Diyos. Sinabi ni Brian na alam na niyang tinanggihan ni Aaron ang kredito, kahit na tinalo niya ang demonyo, kaya gagawa ng maliit na hakbang ang kanilang simbahan, upang parangalan ang kanyang mga nagawa. Nang makita ang isang bagay sa harap niya, nakilala ito ng MC bilang gintong brotse ng simbahan. Nagtanong siya kung maaari niya ba talagang tanggapin ito, at kinumpirma ng pari na maaari. Hinihiling lamang ni Brian na ipahiram ni Eren ang kanyang lakas tuwing kailangan ito ng simbahan. Sinabi ng ating bida na narinig niyang si Brian ay isa sa mga tiwali na responsable sa pagkontrol ng kapangyarihan sa likod ng kasurdik, ngunit pagkatapos ay sumigaw siya na mula sa araw na ito, ang pari na ang kanyang magiging ama sa pananampalataya. Hinangad pa niya ang mahabang buhay para sa Solar Church. Nang makita ang NC na nakaslick back ang buhok at ibang-iba ang itsura, tinanong ni Kale kung nanakot ba ito at nagnakaw sa isang maharlika. Hindi siya pinansin ni Eren at pinuna ang suot na scarf ni Kale na ikinagalit ng lalaki. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang brotse ay isang regalo na may enerhiya ng Diyos ng araw, at ang baluti ay binili gamit ang sagradong ginto. Sa sandaling iyon, isang cute na babae na may dalawang malaking lobo sa dibdib ang lumapit upang maghatid ng 2 pitsel ng serbesa. Nagpasalamat si Kale kay Charlotte, at tinanong niya kung wala ba si Brig. Narinig daw niyang day off nito ngayon. Nag-usat sila ni Kale, at inamin ng babae na gusto niya si Brig, kaya matagal na niyang gustong bigyan ito ng masahe. Nang marinig iyon, napagtanto ni Aaron kung kanino iyon natutunan ni Hena, habang nagrereklamo rin na mainit ang beer dahil namimiss na niya ang malamig na serbesa. Tinanong ni Charlotte kung narinig na ba nila ang mga chismis. Isang grupo ng mga manloloko ang lumitaw sa lugar na iyon. Mas partikular, sa Sick Mermaid Inn, dahil maraming mga tulisan ang nanunuluyan doon, at nagsimula na ang pustahan. Sa inn, nakikita natin si Dylan na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinanong niya kung paano nagawang makakuha ng 6 ng 5 beses na sunod-sunod ang taong nasa harap niya, at inakusahan pa sila ng pandaraya. Tinapos ni Charlotte ang kanyang chismis, sinabing sa mga pustahan sa inn, isang maliit na bata ang halos nagpapatakbo ng mesa ng dice. Sa galit, tumayo si Aaron, nagtataka kung paanong naglakas loob ang isang menor de edad na magsugal sa kanyang distrito. Sinabi niya na bilang kapitan ng gwardiya ng simbahan, hindi siya basta-basta upo at panonoorin lang itong mangyari. Gumapang si Kale palapit habang nagmamakaawa sa kanyang kapitan na huwag itong gawin, na nag-iwan kay Charlotte na lito. May nakakatakot na aura, sinabi ni Aaron kay Kale na sumama sa kanya dahil wawasakin niya ang maliit na operasyon ng pagsusugal ng batang iyon. Sinipa ni Aaron ang pinto ng Sad Mermaid Tavern. Nataranta ang bartender na si Joseph, pero nagtanong lang ang gwardiya kung nasaan ang mesa ng pustahan. Tinanong ni Joseph kung hindi pa ba tumigil sa pagsusugal si Aaron. Sabi ng ating bida na nalo siya ng malaking pera, kaya isang beses lang siyang maglalaro. Umupo siya sa isa sa mga mesa, sinasabing gusto niyang makita kung talagang ganoon kagaling sa dice ang batang ito. Pagkatapos gumulong muli, parehong 6 ang nakuha ni Aaron at ng batang sugarol, kaya tabla. Nagpa siya ang bida na taasan ang kanyang taya, at agad ding tinaasan ng dalagita ang kanya. Iniisip niya na sinadya nitong magpatalo ng ilang beses, at dahil doon, naging mayabang si Aaron at nagsimulang tumaya ng malaki. Isang lalaki sa likod niya ang nagbigay ng senyas, at nang makita niya ito, napagtanto niyang oras na para magsimula. Kaya nagsimulang manipulahin ng maliit na paslit ang dice sa loob ng tasa gamit ang mahika. Iniisip niyang nanakawin na niya ang bawat sentimo mula sa tangang ito nang bigla siyang patigilin ng gwardiya. Tinanong ni Aaron kung sinusubukan ba ng magnanakaw na mandaya gamit ang mahika, at tinanong naman siya nito kung mayroon siyang pruweba. Sinabi niyang mayroon at ibinunyag na pinalitan ng bandido ang kanyang dice sa 4, at pinalitan din niya ang sarili niyang dice sa 4 para manalo sa laro. Pagkatapos ay inangat niya ang tasa mula sa kanyang dice, na nagpapatunay na tama siya. Sabi niya sigurado siyang gumamit ng mahika ang babae. At, sa totoo lang, karaniwan sa isang gang ng mga kriminal na gumamit ng isang batang salamangkero para mandaya sa mga laro ng pustahan. Isa sa mga lalaki sa karamihan ang nagbunyag na siya ang nasa likod ng buong pakana at bumunot ng espada. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aaron na ibigay ang lahat ng pera niya kung gusto pa niyang mabuhay. Sabi ng bida, kung alam lang ng mga tangang iyon kung sino siya, hindi nila ito gagawin. Gayunpaman, sinabi niyang nagustuhan niya talaga ang laro ng dice. Kaya naghagis ang gwardiya ng gintong barya sa mesa, humihingi ng isa pang round. Nang makita nilang tunay na gintong barya iyon, nataranta ang mga bandido. Isa sa mga walang hiya ang nagtanong kung ano ba talaga ang layunin ni Aaron, dahil alam niyang lahat doon ay kriminal, pati na ang babae, pero gusto pa rin niyang maglaro.
Pagod na sa lahat ng usapan, tinanong ng gwardiya kung takot ba ang gago. Ikinainis iyon ng kriminal. Ipinusta niya ang lahat ng pera niya at sinabing kapag hindi nanalo si Kenna, mapuputol ang kamay niya. Habang pinapaikot niya ang tasa kasama ang kanyang dice, sinabi ng bida na dapat ay pumasok na lang ang salamangkero sa isang Magic Academy sa halip na makisama sa mga gago. Pagkatapos ay tinanong niya kung mahirap ba ang babae at sinusubukang manalo ng pera para makapasok sa isang Magic Academy. Sinabihan ni Kenna si Aaron na tigilan ang pag-aakala ng mga bagay-bagay. Wala siyang alam. Sa paghusga sa kanyang reaksyon, napagtanto ng gwardiya na tama siya. Iniisip ng lalaking may palakol na hindi nila hahayaang makaalis ng buhay ang lalaking ito matapos silang ibunyag. Kaya kapag ipinakita ni Aaron ang kanyang dice, tatapusin na nila siya. Pero bigla, tinanong ng gwardiya kung kayang palamigin ni Kenna ang beer gamit ang mahika. Sumagot ng ang magnanakaw pero agad siyang nalito sa tanong. Natuwa ang kapitan sa sagot at bigla na lang inihagis ang dice diretsyo sa mukha ng lalaking may palakol. Habang ipinapaliwanag nila kung paano gumagana ang laro ng dice, nagsimula ng manuntok ang ating bida. Isa sa mga siga ang sumugod kay Aaron para gulpihin siya. At sa gitna ng buong paliwanag sa mga patakaran ng laro, sumiklab na lang ang gulo. Nagsimulang mamigay ng suntok at sipa ang ating bida sa lahat ng bandido sa bar. Sa galit, lumundag ang lalaking may palakol patungo sa gwardiya, ngunit sumablay siya. Hinawakan ni Aaron ang hawakan ng palakol at tinanong kung hindi ba sila nahihiya na pinagkakakitaan ang isang maliit na babae. Sinunggaban niya ang bandido sa leg, minumura ang gago. May lilang aura, lumitaw ang boss ng mga gago sa likod ni Aaron, itinaas ang kanyang balaraw sa leg ni Aaron. Madaling nakaiwas ang bida, kaya ang atake ay tumama sa lalaking may palakol, at nakilala niya ang lilang aura bilang dark magic. Inasar pa niya ang boss dahil aksidenteng napatay ang sarili niyang kasama. Pagkatapos ay hinawakan niya ang gago sa mukha at binuhat ito sa ere. Nang makita ang lahat ng iyon, hindi makapaniwala si Kenna na isang tao lang ang tumalo sa lahat doon. Ibinato ni Kale pabalik kay Eren ang gintong barya, nagrereklamo na palagi siyang napapasok sa gulo kapag nagsusugal. Pagkatapos ay nakilala niya ang bandido bilang si Shock, isang wanted na assassin mula sa kalapit na syudad. Binaliwala ito ni Eren, sinimulang hanapin si Kenna, at natagpuan siya sa malapit. Umatras ang magnanakaw, humihingi ng tawad at nagmamakaawang patawarin, tinatanong kung kailangan ni Eren ng pera. Pero sinabi lang ng gwardiya na kung gagawan niya ito ng malamig na beer araw-araw, ipakikilala niya ito sa isang magandang trabaho na may tirahan at pagkain hanggang sa makapasok si Kenna sa isang Magic Academy. Pagkatapos ay tinanong ni Aaron kung payag ba siya. Gulat, agad na pumayag ang dalagita. Kinabukasan, bumalik si Aaron sa kanyang pagsasanay sa umaga. Lumapit si Kenna na nag-aalok ng beer at tinawag niya itong mini fridge. Pagkatapos uminom, sobrang na-excite ang gwardiya dahil nasa perpektong temperatura ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ilang taon na ito. Nang sabihin niyang 12 siya, nalito ang kapitan dahil napakaliit ng mini fridge at tinanong pa niya kung duwende ba si Kenna. Dumating si Hena na inis, nagtatanong kung anak ba ni Eren ang batang iyon. Nang marinig iyon, halos maibuga ng bida ang kanyang beer, tapos ipinaliwanag niyang napulot niya lang si Kenna sa kalye. Isa pa, kailangan ni Hena ng mga katulong, kaya magiging bagong empleyado si Kenna. Niyakap ng may-ari ng tavern ang dating magnanakaw, sinasabing imposible na maging anak ni Eren ang isang batang kasing cute niya. Sinimulan niyang sabihin na alam niya ang nakaraan ng bata at poprotektahan niya ito mula ngayon. Pero ipinapakita ang kanyang tunay na intensyon, tinanong ni Hena kung ilang tasa ng malamig na beer ang kayang gawin ng fridge kada araw. Ang araw-araw na gawain ni Eren bilang kapitan ng gwardiya ay nagsisimula sa pagbati kay Manuel pagdating niya at pagsisermon dahil sa pambubugbog ng mga tao. Pangalawa, nagpapatrolya siya sa palengke para mapanatili ang kaayusan sa kuta at kumakain siya ng prutas nang hindi nagbabayad dahil makapal ang mukha niya. Kahit inis, pinapatawad ng mga tindero ang kapitan dahil salamat sa kanya, nananatiling payapa ang palengke. Panghuli, tinatakot ng grupo niya ang mga bandido para mangikil ng pera mula sa kanila. Binantaan ni Kale ang isang smuggler, at sa sandaling iyon, lumapit si Aaron at sinabihan ang lalaki na dahan-dahan lang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na kunin ang 300 copper coins at itago ang 100, kaya parehong nagpasalamat sina Kale at Poole sa kanya. Sa tarangkahan ng syudad, nagsasagawa ng inspeksyon ang ating bida. Bigla na lang, may isang lalaking lumitaw na bumibigkas ng isang lihim na code. Tinanong ni Eren kung pinadala na naman ni Scar ang bata, at sinabi ng mensahero sa gwardiya na huwag sabihin ng basta-basta ang pangalan ng anino ng kuta. Kahit na, sinabihan lang ng ating bida ang lalaki na tumahimik at sabihin kung bakit siya naroroon. Pagkatapos tumingin sa paligid, sinabi ng kalbong lalaki na maraming kakaibang tao ang dumarating sa Kasardik kamakailan. Marami sa kanila ang nagpapanggap na mga ngalakal at kahina-hinala ang kilos, kaya inabutan ng lalaki si Aaron ng isang sulat. Sinasabi sa sulat na nakapasok ang mga tagalabas sa kuta at sinusubukang magtago, ngunit hindi nila maloloko si Scar, ang hari ng mga anino.
Pagkabasa niyon, nakaramdam ng second-hand embarrassment si Eren, nilukot ang papel at itinapon ito. Sinabi niyang wala siyang oras para sa mga laro ni Scar, at dapat ang tauhan ni Scar ang nag-uulat nito. Tinanong ng lalaki kung paano naging napakasama ng gwardiya at muling pinalayas. Iniisip ni Aaron na ang mas maraming tagalabas sa liblib na lugar na ito ay makakabuti pa nga sa ekonomiya. Sakto, isang karwahe ang dumating, at sinabihan ng bida si Carter na gumising na dahil oras na para kumita ng pera. Sinensyasan niyang huminto ang kariton, napansin na mayroong mali. Nakaramdam ang bida ng kakaibang aura mula sa kutsero. Habang iniisip ng kapitan na arestuhin ang lalaki, si Carter naman ay umaktong kilala niya ang mga ngalakal. Ipinakilala niya ito bilang si Dorno, isang mga ngalakal na inilipat mula sa Mosers. Hawak ang isang supot ng barya, sinimulang bulahin ni Dorno si Aaron. Tuluyang nahulog sa patibong ang sakim na si Aaron, kinuha lang ang pera at nagpasya na mukhang ayos naman ang lalaki. Tinanong ni Carter kung dinala ba ng mga ngalakal iyon, at sumang-ayon ang lalaki, ipinapakita ang isang maliit na bote na puno ng maliliit na itim na butil. Nagpasalamat ang antuking si Carter at humingi ng isa, sinasabing nakakatulog siya pagkatapos niyang inumin ito. Nang lumapit si Aaron, nakiusap si Carter sa kanyang kapitan na huwag itong kumpiskahin, na ikinalito niya. Nilapitan ni Aaron si Dorno, sinasabing kailangan niyang suriin lahat ng pumapasok sa kuta. Tinanong niya kung may dala bang kahina-hinala ang mga ngalakal, ngunit itinanggi ito ni Dorno. Sinabi pa ni Dorno na kung mayroon man siyang ganoon, magbabayad na lang siya ng dagdag na bayad. Pagkatapos ay napansin ni Aaron ang isang tatoo sa kanyang leg. Pagtingin sa karwahe, nataranta si Carter at sinabihan ang kanyang boss na tumingin agad. Pareho nilang nakita ang isang grupo ng mga kinatay na kambing. Napagtanto ng kapitan na nasa masamang kondisyon ang mga ito, at sa ganitong takbo, mabubulok ang karne at ang kariton. Tinanong niya kung anong plano ni Dorno sa lahat ng iyon. Pero tinitigan lang siya ni Dorno, tapos nagbigay siya ng mababaw na dahilan at nag-abot ng dagdag na pera, at tinanggap agad ito ni Aaron ng walang bahid ng hiya. Pinapasok niya ang karwahe sa lungsod. Pagkatapos makalusot sa inspeksyon, tinawag ni Dorno na mga tanga ang mga gwardiya, at sinabing gagawin niyang impyerno ang lugar na ito. Habang pinapanood siyang umalis, iniisip ng ating bida kung mahilig ba si Dorno sa matataas na lugar. Naalala ang mensahe ni Scar, napangiti si Aaron, iniisip na dapat mag-ingat si Dorno dahil sa mga panahong tulad nito, ikaw ay inosente o bibitayin ka. Sa isang tavern, hindi makapaniwala si Cale dahil inaya ni Charlotte si Brig na mag-date. Sabi ng malaking lalaki, inaya daw siya nito na manood ng bitay ng magkasama. Nang marinig iyon, sobrang nagsiselo si Vermin. Samantala, ang ating Ensu ay tulala lang na ang mga tangang ito ay nag-schedule ng date sa isang lugar ng bitayan, lalong naiinis sa panahong medieval na ito. Si Brig, tuwang-tuwa, ay nagsabing plano niyang ibigay kay Charlotte ang fish bread na gawa ng nanay niya. Hindi makapaniwala si Aaron, at tinanong ni Vermin kung talagang ibibigay ng tanga ang basurang iyon sa babae. Sa pag-iisip pa lang nito ay nasusuka na si Vermin, habang sinasabi ni Brig na walang masama sa tinapay ng kanyang ina. Dagdag pa, sikat na sikat ito sa pinanggalingan ng kanyang pamilya, at tinanong ni Aaron kung lahat ba sa bayang ito ay may masamang panlasa. Sinabi pa niya na ang tinapay na yon ay halos walang pinagkaiba sa nilutong dumi. Sakto namang dumating ulit ang alipors ni Scar, binibigkas ang code, pero pinatahimik siya ng isang suntok sa mukha. Habang kinakalagkad niya ang kalbo palabas, sinabi ni Aaron na sa huli, hindi na mahalaga, at dapat maging masaya na lang si Briggs. Maya-maya, nakarating sila sa isang eskinita. Nandoon si Scar na may hawak na malaking palakol, naghihintay lang sa kanyang kaibigan. Tinanong niya kung naaalala ni Aaron ang kanilang panunumpa. Habang si Scar ang namumuno sa mga anino, mananatili sa liwanag ang gwardiya, para magkasama nilang masakop ang fortress ng Kasardit. Galit na galit, tinanong ni Eren kung gusto bang mamatay ng tanga dahil sa pagtawag sa kanya para sa wala, at ininsulto pa ang sombrero ni Scar. Inagaw ng kapitan ng accessory mula sa hari ng mga anino at sinabihan ang mga tagasunod ni Scar na gawin din yon at sumunod ang lahat. Hinihila ang kalbo sa tenga, sinimulang sermonan ng bida ang mga bantay ng lungsod sa paglalaro ng mga walang kwentang laro na ito. Sinabi ni Scar sa gwardiya na makinig na ang mga tagalabas kanina ay mas kakaiba ang kilos kamakailan. At tulad ng inaasahan, ang mga dayuhan ay palihim na nagpupulong tuwing gabi para magplano ng isang bagay. Mas lalong hinila ni Aaron ang tenga niya, sinabihan si Scar na huwag makialam dahil ang mga gwardiya ang hahawak sa sitwasyon. Tapos idinagdag niya na hindi nagpapakita ang kalbo sa karpinterya, at hinahanap siya ng tatay niya. Nang marinig iyon, nagpaalam si Scar at ang kanyang grupo kay Eren at tumakbo palayo. Napagtanto ng ating bida na may malaking mangyayari, kaya nagpasya siyang mag-ingat. Ilang sandali pa, kumatok siya sa pinto ng isang maliit na liblib na bahay. Ang berdugo, si Dallas, at ang kanyang anak na si Ted, ay sinalubong ang kapitan, at pinuri ng bata ang kanyang baluti. Inabutan ni Aaron si Ted ng mansanas para kainin at tinuruan siyang magpasalamat, habang iniisip, tulad ng dati, na nakakatakot ang bahay na ito.
Humingi ng paumanhin si Dallas sa pagpapapunta sa ating NC, pero sinabi ni Aaron na okay lang. Uminom silang dalawa ng tsaa at nag-usap kung paano nahuli ni Aaron ang lahat ng 6 na bilanggo na bibitayin. Habang namamangha si Ted sa mga mansanas, nagulat ang kapitan dahil malaki na ang itinakad ng bata. Inabot ng NC ang paunang bayad na ipinadala ni Nova at sinabing hiniling niya kay Dallas na ipakita ang kanyang pinakamahusay na kakayahan sa kaganapan. Tumango lang si Dallas at sinabing plano niyang isama si Ted sa bitayan dahil kailangan ng maghanda ang bata na pumalit sa negosyo ng pamilya. Total, ang anak ng magsasaka ay lumalaking magsasaka, kaya ang anak ng berdugo ay nagiging berdugo. Pero ang ideya na ipasa ang isang trabaho kung saan kumikitil ka ng buhay ng tao ay palaging nagpaparamdam sa kanya ng masama, at dahil sa trabahong iyon, kaya tumakas ang nanay ni Ted. At sakto namang inalok sila ng bata ng mansanas. Nagpasalamat ang berdugo kay Aaron sa mabuting pakikitungo sa kanila at sinabing nalulungkot siya sa nangyari kay Hans. Sumagot si Aaron na kahit sino ay pwedeng magkasala, kaya sinabi niya kay Dallas na pugutan siya ng ulo kung sakaling maging kriminal siya. Agad na pumayag ang berdugo at sinabi ni Ted na gagawin niya rin yon para sa kanyang ama. Kaya nagpaalam si Dallas sa kanyang kaibigan hanggang sa araw ng bitayan. Nang gabing iyon, isang grupo ang nagpupulong at sabi ng isa sa kanila ay mahirap nang kumilos ng palihim dahil binabantayan ni Scar ang lugar. Bukod pa roon, si Kutan, ang taong may braso ng demonyo, ay natalo sa pag-atake sa labas ng kuta, kaya oras na para kumilos. Sinabihan ni Dorno ang lalaki na mag-relax dahil magkakaroon ng bitayan sa liwasang bayan sa loob ng ilang araw. Sa pagkakataong iyon, mapapasa kanila ang puso ng binibini ng Kasardik. Sumang-ayon ang mga kontrabida kay Lord Dorno, tapos tinanong kung tulog o patay na ba ang gwardyang iyon. Tapos makikita natin ang antuking si Carter na nakasandal sa pader, natutulog. Sa araw ng bitayan, sa liwasang bayan ng Kasardik, ginamit ni Kenna ang kanyang mahika para palamigin ang serbesa, at nang makita ito ng mga lasinggo, humanga sila at nagunahang bumili. Inanunsyo rin ni Kenna ang kanyang bagong tinapay na may strawberry jam na may kasamang alak para sa mga mamamayan. Nasa malapit lang ang grupo ni Eren, pinoprotektahan ang kanyang negosyo. Nagpasalamat ang babae sa NC para sa ideya ng jam bread dahil nagdadala ito ng maraming customer, at sikat din ang malamig na serbesa. Iniisip ng NC na para siyang gumagamit ng isang marketing strategy kung saan bagay ang jam bread at alak sa isang bitayan. Tutal, ang mga tangang ito sa medieval na panahon ay isinasawsaw pa ang tinapay sa dugo ng bibitayin. Tinanong ni Henna kung bakit niligtas ni Aaron si Kenna, at sinabi niya na dahil gusto niya ng isang basong malamig na serbesa. Pero sabi niya, hindi pwedeng iyon lang ang dahilan dahil bihira para kay Aaron na magpakita ng interes sa kahit sino. Hindi alam kung paano ipaliwanag, naaalala ng ating NC ang araw na nakakita siya ng isang ligaw na pusa sa ulan, kaya sinabi niyang ipinaalala sa kanya ni Kenna ang kuting na yon. Mukha siyang naguguluhan, pero dumating si Vermaan, na galit na galit. Tinanong niya kung bakit sila nagtatrabaho doon samantalang day off ng buong unit na yon. Ipinaliwanag ni Aaron na nakakuha sila ng impormasyon, kaya nag-undercover sila, at dapat i-report ni Vermaan kung may makita siyang kakaiba. Dahil doon, naganahan ang vice-kapitan, at tinanong ng gwardiya kung bakit sila lang ni Poole ang dumating ngayon. Sabi ng vice-kapitan, nakikipag-date si Brig kay Charlotte, at si Carter ay humihilik kung saan. Ilang sandali pa, hinanap ni Aaron si Ted at nakita siya sa harap ng isang selda, tinanong kung bakit siya nandoon. Sabi ni Ted, pinuntahan niya ang mga bisita para pakalmahin dahil kinakabahan sila. Sinabi niya sa mga bilanggo na huwag mag-alala dahil nakapugot na ang tatay niya ng higit 100 ulo. Kaya lilisanin ng mga kriminal ang mundong ito nang walang mararamdamang sakit, at pinuri ni Aaron ang bata sa ganoong pananaw. Ang pinuno ng gang, yung binugbog ng ating NC, ay tumayong galit na galit, pero inasar siya ni Aaron dahil hindi siya makapagsalita dahil may busal ang bibig. Tapos sinabi niyang oras na at oras nang mawalan ng ulo. Sa entablado ng bitayan, nakapatong ang ulo ng pinuno ng gang. Walang bahid ng pagsisisi, malinis na tinagpas ng berdugong si Dallas ang ulo ng lalaki. Naghiyawan ang lahat sa madla, halos naliligo sa dugo ng kriminal. Habang inilalabas ang susunod na biktima, iniisip ni Aaron na ang mga bitayan noon ay halos parang isang pampulitikang pista. Ang layunin nito ay para maglabas ng sama ng loob ang mga mamamayan at ipakita ang kapangyarihan ng hari. Sa isang flashback bago magsimula ang bitayan, sinabi ni Nova na mas mahalaga ang kaganapang ito kaysa karaniwan dahil pinatay ng mga kriminal na nahuli ni Aaron ang isang maharlika mula sa Curzon. At dahil plano ng Panginoon na makipag-alyansa sa lungsod na iyon, ang bitayang ito ay parang isang diplomatikong kaganapan, ibig sabihin walang pwedeng maging mali. Balik sa kasalukuyan, minumura ni Aaron si Nova sa paglalagay ng ganoong klaseng pressure sa kanya, pero napansin niya ang isang kakaibang tao sa karamihan. Nang lumingon ang lalaking nakahood, nakilala ng ating SC si Dorno at nagtaka kung bakit siya naroon. Sakto namang may sumabog at nagsimulang magpanik ang lahat ng sibilyan.
Bigla, maraming pagsabog pa ang tumama sa malapit, at habang nagkakagulo, napagtanto ni Aaron na inaatake sila. Isang pagsabog ang tumama sa Panginoon ng Kasardik, si Fulputs, na nagpatalsik sa kanya at nagdulot ng gulat sa mga gwardiya. Pinagtawanan ni Aaron ang gulo hanggang sa maalala niyang ang grupo niya ang namamahala sa seguridad. Kaya kung mapapahamak ang hari, mapuputulan din siya ng ulo. At sa gitna ng lahat ng iyon, binitay ni Dallas ang isa pang kriminal. Pinuri ng NC ang family man sa pagtatrabaho pa rin kahit sa ganitong sitwasyon, pero sinabi ni Dallas na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Nang makita ang lahat ng ito, nag-alab ang loob ni Aaron at nagpa siyang gawin din ang kanyang parte, dumiretso sa apoy para gampanan ang kanyang tungkulin bilang kapitan ng mga gwardya. Patuloy na tumatakbo ang mga sibilyan sa gulat na walang ideya kung anong nangyayari. Sinubukan ni Vermin at Poole na pakalmahin ang lahat pero sakuna pa rin. At sa gitna nito, dalawang bata ang umiiyak, hinahanap ang kanilang pamilya. Tumutulong din sina Brig at Charlotte sa paglikas, habang sinusubukang pakalmahin ni Hannah si Kenna. Nakarating si Aaron sa kanyang grupo dala ang dalawang batang umiiyak kanina. Inabot niya sila kay Kele at tinanong kung may nakita silang kahina-hinalang nakasuot ng hood. Sinabi ni Kele at Brig na wala, ngunit habang mas mainat na tinitingnan ni Aaron ang karamihan, may napansin siya. Buhat-buhat ni Dorno si Lady Vivian, at doon napagtanto ni Aaron na target din pala siya ng pag-atake. Agad niyang inutusan ang Guard Unit 4 na sumunod sa kanya dahil hahabulin nila ang isang kriminal at kung mabigo sila, sila ang susunod sa gilotina. Kaya nang marinig iyon, nagsimulang magpanik ang lahat sa grupo. Pagsapit ng gabi, magkasamang naghahanap sina Vermaen at Eren ng kriminal. Itinuro ng bise-kapitan na hindi man lang nila nahuli si Hans, isang ordinaryong tao lang, pero pinatahimik siya ni Eren dahil sa sobrang pagiging negatibo. Pagkatapos ay natagpuan nilang buhay si Lord Fulpits, at nagdiwang hanggang sa natagpuan nila ang isa sa kanyang mga kabalyero na patay dahil sa pagsabog. Nagpatuloy sa paglalakad si Eren, nagkokomento na ang mga kabalyerong iyon ay hindi kailanman maasahan. Sa isang eskinita, natagpuan niya ang isa pa sa mga walang kwentang iyon, sugatan, si Ben na nakasandal sa pader. Masaya si Ben na makita si Eren, pero agad na nahiya sa kanyang kalagayan. Habang binubuhusan siya ng healing potion, nagbiro ang NC, tinanong kung kabalyero ba talaga si Ben dahil napakadaling mabugbog ng lalaki. Inamin ng kabalyero na nagpabaya siya, at dahil doon, inatake siya ng isa sa mga kriminal, isang dark mage. Binalaan pa niya si Eren na mag-ingat dahil may traitor sa mga gwardiya. Sakto namang nakarinig sila ng sigaw, at nakilala ni Vermaan ang boses bilang kay Kyle. Sa malapit, sumisigaw ang gwapong lalaki matapos mabugbog ng isang malaking asul na maskuladong lalaki. Nagtataka, tinanong ng asul na lalaki kung ano ang problema ni Kele dahil masyado itong para sa isang halos hindi naman nasuntok. Si Kele, na may masamang plano sa isip, ay sinabihan ang kalaban na maghintay. Pagkatapos ay may pader na nawasak at napagtanto ni Kale na gumana ang kanyang plano. Dumating si Eren at sinunggaban ang asul na halimaw sa leg, nagrereklamo na gumuho ang pader sa isang tama lang. Nagsimulang masakal ang nilalang at nagtaka kung sino ang halimaw na ito na may ganito kalakas na pagkakahawak. Tinanong ng AC kung bakit napakahina ng halimaw kumpara sa demonyong nakalaban niya sa labas ng kuta. Iniisip lang ng estranghero na sa ganitong takbo ay mamamatay siya, pero pinakawalan siya ni Aaron. Nagsimulang humabol ng hininga ang asul na lalaki habang pinagbabantaan siya ng ating NC at sinabing ilabas na ang lahat o papahirapan niya ito. Pero bago pa magsaya si Eren, biglang nagsalita ang halimaw na ang Dark Mage ang may pakana nito at habol ng gagong iyon ang puso ni Vivian. Nagulat si Eren na ang bilis magsalita ng halimaw at nagsimulang tumawa ang grupo niya. Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita ang halimaw. Ibinigay pa niya ang lokasyon ng kanilang base at sinabing nakipagkasundo ang mage sa isang demonyo gamit ang black magic. Tinanong ng ating NC kung bakit kailangan ng kontrabida ang puso ng dalaga, pero sinabi ng halimaw na hindi niya alam at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Dahil sa pagiging tapat at masunuri ng lalaki, nagpasya si Aaron na patawarin siya at sinabihan ang kanyang grupo na ilayo na ito. Nagpasalamat ang malaking asul na lalaki, umalis at nakipag-usap sa grupo ng NC. Habang pinagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari, napagtanto ni Aaron na si Dorno ang Dark Mage, ngunit kung bakit nila gusto si Vivian ay isang misteryo pa rin. Sakto namang may lumabas mula sa dilim na tumatawag sa kapitan. Sabi ni Carter ang ganda ng gabi, at tinanong ni Aaron kung kagigising lang ba ng bata. Pagkatapos ay sinabihan niya ang tanga na bawasan ang tulog dahil nagiging sakit na ito. Sabi ni Carter hindi niya ito kontrolado at tinanong kung alam ba ng kanyang kapitan kung gaano kasakit ang hindi makatulog. Sabi niya kapag inaantok siya, hindi niya maramdamang gising siya, para siyang nasa isang panaginip na may hamog sa kanyang isipan. Pagkatapos ay tahimik niyang inilabas ang isang espada at sinubukang tapusin ang kanyang kapitan. Nagawa ng NC na salagin gamit ang sarili niyang espada. Walang anumang pagsisisi, sinabihan ni Carter si Aaron ng magandang gabi at sinabing ilalagay niya ito sa isang panaginip na hindi na niya kailanman magigisingan.
Ipinaliwanag ni Carter na noong bata pa siya, nagkaroon ng taggutom sa kanilang nayon. Walang makain, nabuhay ang mga taga-nayon sa mga ugat ng puno. Minsan kumakain din sila ng daga at ipis. Dahil sa gutom, sobrang pumayat sila ng kapatid niya. Pero isang araw, biglang may karne na lumitaw sa mesa. At pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakakain ng maayos ang kanyang pamilya. Lahat sa pamilya niya ay nasiyahan, maliban sa kapatid niya dahil siya ang ginawang pagkain. Pagkatapos ay nakita natin ang ama ni Carter na gumagawa ng isang malupit na bagay. Balik sa laban, sinabi ni Carter na mula noong araw na yon, hindi na siya nakatulog ng maayos kahit isang gabi. Lagi siyang nakahiga at iniisip na baka magkaroon siya ng parehong kapalaran ng kanyang kawawang nakababatang kapatid. Habang pinoprotektahan ang sarili sa mga atake ng dati niyang kaibigan, sinabi ni Aaron na narinig na niya ang kwentong iyon dati. Sinubukan niyang gumanti pero sumablay. Pagkatapos umatras, sinabi ni Carter na mas malakas na siya ngayon dahil sa wakas ay nakatulog na siya ng maayos pagkatapos ng matagal na panahon at lahat iyon ay dahil sa mga matatamis na ibinigay ni Dorno sa kanya. Kaya nagsimulang maglabas ng lilang enerhiya ang lalaki. Napagtanto ni Aaron na ang tangang ito ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa demonyo at pinalakas ang kanyang stats. Bukod pa roon, likas na magaling lumaban ang antukin kahit walang pagsasanay at sumugod si Carter sa kanyang kapitan. Madaling nakaiwas ang ating Ense na nagpapakitang mas malakas siya dahil sa karanasan. Nang makita ni Carter na kaswal na iniiwasan ng kanyang kapitan ang malakas na tama na yon, nainis siya. Nagsimulang magbago ang kanyang kamay sa anyong demonyo at sinubukan niyang suntukin ang Ense. Umiwas ang kapitan sa gilid at gumanti, sinasabing naintindihan niya. Nahirapan din siyang matulog kaya pinapatawad niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay itinigil niya ang kanyang espada sa kabilang bahagi ng dibdib ni Carter at hiniling sa antukin na patawarin din siya. Habang umuubo ng dugo, nakita ng kawawang pagod na si Carter ang kanyang maliit na kapatid na tumatawag sa kanya. Sabi niya inaantok siya, pagkatapos ay ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang kapitan. Sinabihan siya ni Eren na matulog ng mahimbing at sinabing kakantahan niya ito ng kanyang huli at pinakamagandang oyay. May isa pang pagsabog na sumabog, na pumatay sa mas marami pang gwardiya, at pagkatapos ay nakita natin si Dorno kasama si Vivian. Ginamit ng kontrabida ang parehong ruta ng pagtakas na ginamit ni Hans para makalabas ng lungsod. Sa labas, nagdiriwang ang mga ngalakal, sinasabing sulit ang lahat ng pagod dahil nakuha niya ang minamahal ni Mana. Kaya ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay kunin ang kanyang puso at kainin ito. Bago pa siya magpatuloy, may lumapit. Tinanong ni Eren kung paano nahanap ng Black Mage ang maliit na lagusan. Pinatunog niya ang kanyang mga buko at sinabing may ilang tanong siya. Inasar siya ni Dorno, tinanong kung sino ba sa tingin ni Eren ang sarili niya dahil hindi siya kabalyero, isang bagitong kapitan lang ng gwardiya. Pagkatapos ay nagpatawag ang Dark Mage ng isang lobo at isang ahas na gawa sa mga anino. Sumugod sila para kagatin si Eren pero hinati niya sila sa dalawa. Muling nagpatawag ang Dark Mage ng ulo ng lobo at nagawang kagatin ng itim na anyo ang braso ni Aaron. Kahit na hinati na niya sa dalawa ang halimaw, napagtanto ng NC na nahawaan siya ng isang mahiwagang sumpa. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang katawan at masakit gumalaw, kaya magiging mapanganib kung tatagal pa ang laban na ito. Kinilala ni Dorno ang galing ng kanyang kalaban, pero tinanong kung kaya niya ang legion ng mga anino ni Lord Quintel, at muling lumitaw ang ulo ng lobo at ang ahas. Sabi ni Eren na masyadong maliit ang petting zoo na ito para tawaging isang legion, na ikinainis ng mga ngalakal. Nagsimulang mag-ipon ng itim na enerhiya ang ahas sa bibig nito. Iniisip ng NC na kung gusto niyang sumunod sa mga patakaran, dapat niyang hulihin ng buhay ang gagong ito. Pero nilinlang ni Dornua ang kanyang kaibigan at ipinagbili ito sa mga demonyo, kaya hindi niya ito mapapatawad. Habang papalapit siya para atakihin ang madilim na ahas, sinabi ng kapitan na ang Black Mage ay hinatulan ng agarang pagbitay. Hinati ni Eren ang isang grupo ng mga nilalang nagawa sa kadiliman gamit ang kanyang espada. Nagsimulang magsalita ng kung ano-ano si Dornoa at nagcast ng spell kay Eren. Bigla na lang, lumitaw itong kakaibang lilang nilalang at pumulupot sa katawan ng AC para pigilan siya. Habang pinapanood ang kanyang kalaban, sinabi ni Dornoa na ang tatlong sumpang ito ay mahirap kahit para sa mga kabalyero. Pero bago pa magamit ng nilalang ang kamay nito para durugin ang kapitan, madali itong hiniwa ng lalaki. Sinasabihan ang kanyang kalaban na tumigil na sa pagsasalita ng kalokohan at halatang sawa na, kumuha ang mga ngalakal ng isang vial mula sa ilalim ng kanyang hood. Inihagis niya ito sa lupa at nabasag ito na may daliri sa loob. Isang nilalang na parang dragon ang lumitaw at ipinaliwanag ni Dorno na isa itong demonyong hayop. Sinubukan ng pangit na halimaw na paluin si Eren gamit ang buntot nito pero sumablay. Patuloy na iniinsulto ni Dorno ang Ense dahil isa lamang siyang kapitan ng gwardiya. Hindi siya pinansin, umakyat si Eren sa buntot ng halimaw at sinubukang tamaan ito ng kanyang espada, ngunit napagtanto niyang hindi niya man lang ito magasgasan. Hindi gagana ang mga ordinaryong paraan, kaya sumugod ang kapitan diretsyo sa bibig ng halimaw at napunta sa pagiging nilamon.
Nagsimulang tumawa ang Dark Mage nang makita niyang tumalon ang tanga sa bibig ng halimaw ng kusa. Sa loob ng dragon, nagtataka si Eren kung bakit tumatawa si Dorno. Nagpasya siyang huwag na lang itong pansinin at sinabihan ang demonyo sa kanyang dibdib na lumabas. Nagising ang mata, nagtatanong kung tinatawag ba ito. Inasar ito ni Eren dahil sa pananahimik matapos ipakita ang kapangyarihan nito, pagkatapos ay hiniling na gamitin ulit iyon. Sabi ng nilalang na ang kapitan ay talagang isang hangal na tao, ngunit interesante, at nagsimulang balutin ng aura ang espada ni Eren. Sabi nito ipapahiram niya ang kanyang kapangyarihan, pero may gusto siyang kapalit. Mula ngayon, ayaw na niyang tawagin sa mga pangit na pangalan. Kahit hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salita, hindi niya gusto ang mga ito. Pumayag si Eren. Nagsimulang mangilabot ang buong katawan ni Eren na parang tinamaan ng kidlat, at muling kumislap ang kanyang espada. Mula sa loob ng halimaw, nagsimulang sumabog ang mga asul na atake palabas sa lalamunan nito. Nang makitang ginagamit ang aura, naguluhan si Dorno, ayaw maniwala rito. Habang iniisip niya kung si Eren ay isang kabalyero, biglang lumabas ang lalaki mula sa pulang halimaw. Bumagsak ang nilalang talunan. Tinanong ni Dorno kung sino talaga ang kapitan, at kung ipinadala ba siya ng pamilya ng emperador. Ang ating bida, na halos nag-aalab sa galit, ay naglakad papalapit sa kanya. Tinagpas niya ang ulo nito, sinasabing isa lang siyang bantay ng kuta. Kalaunan, habang itinatabi ang kanyang espada, iniisip na sa wakas ay tahimik na ang lahat, sinabi niya kay Carter na matulog ng mahimbing. Ang pugot na ulo ni Dornoa ay nagsimulang magsalita ng mga hindi kilalang salita at bumuo ng isang magic circle. Napagtanto ni Eren na isa itong spell na gumagana pagkamatay. Nagmamadali siyang lumapit kay Vivian at hinawakan ito para protektahan. Isang malakas na enerhiya ang tumama kay Dornoa. Habang hawak si Vivian, nakita ni Eren ang isang dambuhalang demonyong may sungay na naglalakad papalapit sa kanya at napagtantong lagot na siya. Tumakbo si Eren para subukang iligtas ang sarili, pero inapakan ng dambuhalang halimaw ang lupa. Nayanig ang lahat at napaluhod ang bida. Dahil walang pagpipilian, hinugot ng bayani ang kanyang espada, pero biglang may narinig na boses. Tinamaan ng dambuhalang demonyo ng isang malakas na atake, at pagkatapos ay nakita natin ang dalawang tao na sumisigaw at hinahanap si Vivian. Sinugod ng dalawang aura user ang pulang halimaw at inatake ito. Nakatago sa likod ng puno, nakilala sila ng bida. Ang isa ay isang babaeng kabalyero, at ang isa naman ay ang inquisitor. Nagsimulang magising si Vivian at naguluhan nang makita ang bantay. Sa takot na isipin niyang siya ang kidnapper, pinatulog ni Aaron ang dalaga sa isang suntok. Inihiga niya ito sa lupa at tinakpan ng tela ang mukha dahil sa lamig. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Vivian at umalis. Pagkatapos ng laban, natalo na ang pulang halimaw. Nagtataka ang berdeng buhok na kabalyero kung nasaan si Vivian. Nagsimula nang sumikat ang araw, at sa tulong ng liwanag, nahanap ng inquisitor kung nasaan ang dalaga. Pareho silang tumakbo palapit kay Vivian, nakita ang telang nakatakip sa kanyang mukha, at nagtaka kung patay na ba siya. Sa Rabbit Tavern, galit na galit si Brig dahil sinisi ang Unit 4 sa pagpapalusot sa isang Dark Mage sa tarangkahan. Ipinaliwanag ni Aaron na isang linggo na ang nakalipas mula noong pag-atake ng Dark Mage. Ang Lord na lumipad sa kalangitan na parang ibon ay kahit papaano'y nakaligtas ng walang dalos, at ang kanyang anak na si Vivian ay naibalik ng buhay. Kaya sa madaling salita, tapos na ang buong sitwasyon. At dahil nagsinungaling si Aaron sa kanyang ulat, akala ng lahat ay namatay si Carter sa laban kontra sa isang demonyo. Dahil doon, nakatanggap ng pera ang pamilya ni Carter mula sa gobyerno. Malungkot si Cale at Poole, hinahangad lang na mahimbing ang tulog ni Carter. Pinipigilan ni Brig ang kanyang luha, at nang makita yon, nag-alay ng tagay ang ating bida para sa antukin. Habang lumalagop ng pangit na inumin, iniisip ni Aaron na kahit papaano ay napanatili ni Carter ang kanyang karangalan. Nagbabala si Vermin sa lahat na may darating na bagong bantay para palitan si Carter sa Unit 4. Bago pa siya makapagsalita, may nagbukas ng pinto ng tavern. Nagpakilala si Dylan ang Weasel bilang bagong recruit para sa Unit 4 ng mga bantay. Nang makita yon, sinabi ni Aaron na bumalik na agad si Carter. Natutuwa ang bata nang makita ang kanyang big bro doon. Mukhang gusto ni Poole at Briggs ang bagong dating. Nagsimulang magsinungaling si Dylan tungkol sa pakikipaglaban sa mga zombie, at nang marinig ni Cale ang kadaldalan nito, hiniling niyang sanay tumahimik na lang ito. Tinanong ni Aaron kung paano na-recruit ang isang tangang tulad niya, at ganoon din ang iniisip ni Hannah. Inis pa rin sa nangyari noong isang araw, ibinagsak ng dalaga ang isang mug sa mesa at tinitigan ng masama si Dylan. Bago siya umalis, pinahintay ni Dylan ang waitress. Humihingi siya ng paumanhin ng paulit-ulit para sa nangyari, sinasabing ginawa niya lang iyon dahil ganoon kumilos ang lahat ng mersenaryo. Sabi ni Hannah ayos lang, habang nakatutok ang crossbow sa noo niya at sinasabing sanay na siyang makitungo sa mga tanga sa trabahong ito. Pero kapag inulit niya yon, magkakaroon siya ng butas sa ulo at kinatakutan iyon kahit ni Aaron. Tinawag ng ating bida ang Weasel at inabutan ito ng espada. Binalaan niya si Dylan na bahagi na siya ng Unit 4 ng Outer Guard ngayon at mas mabuting magsikap siya kundi papatayin niya ito.
Naging emosyonal ang may pulang buhok sa pagtanggap ng regalo at sumang-ayon sa kanyang bagong amo. Si Dylan, ang bagong miyembro ng Unit 4, ay wala pang ideya, pero pagsisisihan niya ng husto ang pagsali sa grupong ito ng mga baliw. Sa tarangkahan ng lungsod, sinasampal ni Aaron ang isang mangangalakal at kinabahan si Dylan. Sinigawan ang bida ang nagtitinda dahil nakatulog sa biyahe, kaya umalis na lang ang kawawang lalaki, naguguluhan. Sinabihan ng bantay ang Weasel na manood at gayahin, dahil pagkatapos ng insidente sa demonyo, naging mas mahigpit ang mga inspeksyon. Tinanong ni Dylan kung trabaho ba talaga ng isang bantay ang magnakaw ng barya mula sa mga mangangalakal at saktan pa sila para tingnan kung demonyo sila. Kitang-kitang nag-enjoy, sinimulan ng may pulang buhok na takutin ang isang matanda para makakuha ng barya. Habang pinapanood iyon, sinabi ni Aaron na ipinanganak ang tangang ito para manakot at magnakaw ng mga tao, at sa totoo lang, maganda yon. Kusang darating ang mga barya nang hindi nila kailangang magsikap. Pagkatapos, nagsimulang makipagtalo ang malaking bantay na ito kay Dylan. Nagrereklamo ang lalaki na gusto pa rin ng may pulang buhok na inspeksyonin ang karwahe, kahit nakita na ang simbolo ng pamilyang Finner. Sabi ni Dylan wala siyang pakialam at sinabihan itong magbayad na lang. Pero tinamaan sa leeg ang tanga ng ating bida, at humingi ng paumanhin ang kapitan para sa inasal ng baguhan. Habang iniinspeksyon ang karwahe, nakita niyang mga sundalo lang ang sakay, walang maharlika. Kaya sinabi niyang iniutos ng Lord na inspeksyonin ang bawat karwahe anuman ang pamilyang kinabibilangan nito, at ang ugali ng mga sundalo ay isang insulto sa hari. Pagkatapos, sinimulang takutin ni Aaron at Dylan ang kawawang sundalo, inaakusahan siyang nilapastangan ng hari. Nagtataka ang lalaki kung paano sila biglang nagbago dahil lang nalaman nilang walang maharlika sa loob. Humingi siya ng paumanhin at nag-alok ng mga barya para ayusin ito at tinanggap ni Aaron. Tinapos ng bida ang usapan pero bago umalis, binatukan niya ng malakas ang sundalo. Sa kabilang banda, minura ng sundalo si Aaron at nagalit ng husto sa kahihiyan. Matapos sabihin ni Kale na hinahanap siya ng simbahan, isinuot ng kapitan ang kanyang baluti at nagpunta roon. Iritado siya dahil ayaw niyang pumunta doon habang may demonyo sa loob niya. Dagdag pa, may posibilidad na nabuking na siya. At sakto namang dumating ang inquisitor, binubuksan ang pinto. Nagulat si Aaron pero lumitaw si Padre Brian at binati siya. Habang nakakabawi sa gulat ang bida, tinanong ng pari kung lumaban ba ang binata sa isang demonyo dahil sinabi sa kanya ni Joanna ang lahat, at kitang-kita niya si Aaron na prinoprotektahan si Vivian mula sa higante. Nakampante ang bantay dahil hindi siya nakita ni Joanna na gamitin ang kanyang kapangyarihang demonyo. Pinuri ng pari ang kanyang katapangan kahit isa lang siyang bantay at sinabing naghanda siya ng gantimpala. Naalala ang una niyang gantimpala, nagsimulang tumawa ang bantay at sumipsip sa pari, pero binigyan siya ni Brian ng isang baduy na panyo at titulong honorary monk. Nahihiyang nagpasalamat si Aaron pero iniisip na ang gusto niya talaga ay pera. Hiningi rin ni Brian sa kapitan na itour si Joanna dahil gusto nitong maglibot sa kuta. Nagpaalam siya at umalis at naiwang galit si Aaron, minura ito. Habang nakatingin kay Joanna, iniisip ng kapitan na kung malaman niya ang tungkol sa demonyo, babasagin niya ang bungo nito sa isang suntok. Tinanong ng bida kung gutom ba ang inquisitor at iminungkahing pumunta sa isang restaurant. Makalipas ang ilang sandali, may isang fishbone sa harap ni Joanna, at iniisip ni Aaron na malapit na niyang gawin na ayaw na siyang makita nito kailanman. Ito ang pangunahing putahe sa restaurant ng nanay ni Briggs. Kumagat ng kaunti si Joanna at natigilan sa gulat sandali. Tumawa si Aaron sa sarili at humingi ng paumanhin sa ginawa. Pero sinabing hindi siya maaaring maglakad kasama ang isang inquisitor habang may demonyo sa kanyang katawan. Habang may isda sa bibig, tinanong ni Joanna kung hindi rin ba kakain ang bantay. Dahil natakot, sinimulan ng lalaki na kainin ang nakakadiring pagkain. Kahit napilit lang nilang nilulunok, kinain nilang dalawa ang bulok na pagkain. Pagkatapos nilang kumain, iniisip ni Aaron na sobrang tibay ng babaeng ito para kayanin yon. Pero lumitaw ang nanay ni Briggs na may dalang isa pang fishbone at tumakbo palabas si Joanna. Tinanong ng waitress kung bakit, at gumawa lang si Aaron ng kung anong palusot. Habang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, dinalhan siya ng babae ng isa pang fishbone ng libre. Sabi niya, na-touch daw siya nang makitang kinain ng bantay ang buong tinapay, kaya nagdala pa siya. Nakatitig sa pagkain, sinabi ni Aaron na mas gugustuhin pa niyang masuntok sa ulo ni Joanna. Dumating si Kale at tinanong kung bakit palaging nagmumukhang mas maganda at mas maganda ang baluti ni Aaron. Paliwanag ng NC na binigyan siya ng diskwento ng ilang tindahan nang makita ang kanyang honorary monk scarf. Pagkatapos ay tinanggihan niya ang isa na namang fishbone, na inaalok sa kanya ng nanay ni Briggs. Paliwanag ni Foreman na may mga sundalo mula sa Finner na makakatrabaho nila, at kung magkakaroon ng away, maaaring humantong ito sa parusa. Sabi ni Aaron, mapayapang tao siya, kaya walang magiging away. Sakto namang dumating ang bantay ng pamilyang Finner, galit na galit, nagsimulang murahin ng lalaking blonde si Aaron dahil sa naunang kahihiyan, at sinabi ng bantay na kung isang panig lang ang nanuntok, hindi iyon maituturing na away. Naiinis, patuloy na iniinsulto ng bantay si Aaron.
Sinabihan ni Kaylee ang kanyang kapitan na kumalma at huwag gumawa ng eksena dahil hindi maaaring gumawa ng ganoong bagay ang isang honorary monk. Pero sinusubukan ang kanyang swerte. Tinanong ng sundalo ng Finner kung takot ba si Aaron, tinutusok ang ulo nito at sinabihang alamin ang kanyang lugar. Napuno ang honorary monk at bumanat ng isang malakas na suntok sa madaldal. Pagkatapos sinabi niyang hindi pa rin yon away dahil isang tao lang ang umatake. Nang makita yon, nagsimulang makipagtalo si Kale sa kanyang kapitan. Makalipas ang ilang sandali, nagising ang sundalo, napagtantong natumba siya. Sabi niya, masyadong malakas si Eren para sa isang ordinaryong kapitan ng gwardiya, at nagsimulang magdahilan kung bakit siya nabugbog. Habang nililibot ng NC ang mga mangangalakal at sinasampal sila, nagpakilala si Kale kay Jelhim, at ganoon din ang ginawa ng bantay, humihingi ng paumanhin para sa kanina. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sinasampal ni Eren ang mga mangangalakal. Paliwanag ni Kale na ayon sa kapitan, para ito matukoy ang mga demonyo, pero mas mukha itong naglalabas lang siya ng stress. Pero pagkatapos masampal, isa sa mga mangangalakal ang nagbunyag na demonyo siya, at nagtanong kung paanong naglakas loob ang isang tao na gawin yon. Gulat na gulat sina Kale at Jelhim nang makitang gumana talaga ang paraan ni Eren. Kahit ang Ensu ay hindi inaasahang gagana ito. Sa kabutihang palad, alipores lang ang demonyong iyon, pero ang paglitaw ng isa pang halimaw isang linggo lang pagkatapos ng pag-atake ay nagdulot ng malaking kaguluhan. At sa araw na iyon, nakita ni Aaron ang pinakamalalakas na tao sa Kasardik. Lahat ay nagtipon sa isang lugar, si William na kabalyero at si Joanna. Kahit na nabugbog na ng NC ang demonyo, hindi pa rin siya pinatawad ni Joanna, personal siyang ipinadala para harapin ang demonyo. Sa Rabbit Tavern, sinalubong ni Dylan ang kanyang big bro, na nag-iwan kay Aaron na naguguluhan nang makita ang Weasel doon. Dumating si Hena na inuutusan ang may pulang buhok at ipinaliwanag na dahil pumunta ang Weasel para humingi ng tawad, kinuha niya itong katulong para mapatawad. Tutal, puno ang inang mga customer dahil sa malamig na beer. Pagkatapos humigop ng napakasarap na inuming iyon, naisip ng Elsie, nga, ang sarap talaga ng malamig na beer. Pero talagang magaling si Kena sa mahika, at sayang lang na ginagamit siyang parang predator. At kahit na mahal ang mga libro ng mahika, oras na para i-upgrade ang babae. Sa ibang lugar, makikita natin ang isang lalaki at isang bata na nakasakay sa kariton, hila-hila ang isang grupo ng mga gago. Isa sa mga tanga ang nagreklamo na umaalog ang kariton at sinabihan ang bata na huwag gumawa ng anumang katangahan bago sila makapasok sa kuta. Pagkatapos ay nagreklamo siya tungkol sa kanilang boss na pinapunta sila sa gitna ng kawalan para makipagkita sa isang tao. Sinabihan ng kanyang kalbong kaibigan ang lahat na manahimik at bantayan ang kanilang mga mukha, lalo na si Jacob. Patuloy na nagtatawanan at nagsasalita ng kalokohan ang mga tanga. Sinabi ng maliit na bata kay Levi na pinayagan lang nilang sumama ang mga taong ito dahil sa mga banta, pero kung mahuli sila sa inspeksyon, lagot din sila. Sinabihan ni Levi si Furis na mag-relax at sinabing hindi seryoso ang mga inspeksyon sa Kasardik Fortress, kaya magbabayad lang sila ng ilang barya. At kapag nasa loob na sila, ligtas na sila. Sina Pool at Dylan, kasama ang ilang iba pang mga gwardiya, ay nagbabantay sa pangunahing tarangkahan. Nakilala ng lalaking blonde si Levi at nagsimulang kausapin siya. Naisip ni Levi na kakaiba na napakaraming gwardiya, ngunit nakahinga siya ng maluwag na hindi niya nakita si Aaron. Sumipsip siya kay Pool at inabutan siya ng ilang baryang pilak at nagpasalamat sa kanya ang blonde. Sinabihan ni Dylan ang kaibigan niyang si Pool na maghintay dahil may 3 pang gwardiya na kasama sila, kaya dapat mas malaki ang makuha nilang pera. Sabi ni Pool na ayos na sa kanya ang halagang iyon, pero dahil natatakot si Levi, nag-alok pa siya ng mga barya. Iniisip na wala siyang ideya kung ano ang gagawin ng mga lalaki sa likuran niya kung hindi siya makalusot. Sa ibang lugar, sinabi ni Kale kay Aaron na matapos matukoy ng kapitan ang isang demonyo, nagbago ang paraan ng inspeksyon. Sa utos ng commander, kailangan nang bumaba ang lahat sa sasakyan at dumaan sa isang individual na pagsisiyasat. At kung may mukhang kahina-hinala, dapat silang pabagsakin gamit ang isang pamalo. Kaya ganoon mismo ang ginawa ni Dylan sa kalbong gago. Sumugod sa kanya si Jacob habang tinatanong ni Aaron kung anong klaseng tangang paraan iyon, dahil wala naman siyang ginagawang ganoon, sinasampal lang niya ang mga mangangalakal gamit ang kanyang kamay. Nang makita ni Dylan ang isa sa mga gago na papalapit sa kanya, sumigaw siya ng babala sa lahat. Mga demonyo ang mga lalaking iyon. Noon din, tinapos ng ibang mga gwardiya sina Jacob at ang iba pang mga salarin. Isa sa kanila bago mamatay ang napagtanto na si Jake, ang kalbong lalaki, ay hinimatay lang, kaya ang misyon na hulihin ang mage na yon ay mapupunta sa kanya. Balik kay Aaron, nagpaalam ang lalaki kay Kale, sinabing i-upgrade niya ang Predator. Pinapanood ni Kena si Eren na umiinom ng beer, at may ngiti, tinawag siya ng gwardiya. Tinanong niya kung anong mga spell ang kayang gawin ng babae ngayon, at sinabi niyang kaya niyang galawin ang mga dice, palamigin ang mga bagay, at alam din niya ang clairvoyance. Tinanong ni Eren kung paano siya natuto ng mahika, at sinabi ni Kena na kasama niya ang isang lalaking eksperto daw sa romansa. Iyon ang tawag niya sa kanyang sarili.
Nalito ang NC, iniisip kung matututo ba si Kenna ng mahika sa pagbabasa lang ng mga libro. Dahil takot na iwanan, sinabi ni Kenna na bukod sa mabilis matuto, marunong din siyang maghugas ng mga plato. Sa isang flashback, tinanong ni Eren ang isang babaeng blonde kung paano siya matututo ng mahika, pero sinabi nitong hindi kailanman matututo ang isang walang utak na tulad ni Eren. Balik sa kasalukuyan, nagmamakaawa si Kenna na huwag siyang iwanan, at sinabihan siya ng NC na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi niya gagawin yon. Tinanong niya kung gusto ba talaga ng maliit na babae na matuto pa, at agad itong sumang-ayon, humihingi ng utos. Napagtanto ni Aaron na malaki ang naging impluwensya ni Dylan sa batang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Kenna na may sasabihin siya sa kanya. Pero sa sandaling iyon, bumangga si Dylan sa pinto, pumasok ng biglaan at tinatawag ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya na lahat ng nahuling kriminal ay nakatakas. Kinagat at sinira ng isa sa mga nahuling lalaki ang kahoy na posas at nagawang tumakas, napatay ang ilang sundalo sa proseso. At higit pa roon, siya ang nagpatumba sa kriminal na ito, at talagang malala ang sitwasyon. Inutusan ng kapitan ng gwardya ang lahat na magtipon sa headquarters. Bago umalis, sinabihan ni Aaron si Henna na isara ang mga pinto, dahil mapanganib at sinabihan si Kenna na magbantay gamit ang kanyang clairvoyance. Nang makitang nakatayo lang doon si Dylan, hinawakan siya ng SC sa tenga at kinaladkad ang Weasel. Sa headquarters, pinapagalitan ni Manuel ang lahat dahil sa pagpapahintulot na makatakas ang mga kriminal. Sabi ng isang sundalo kaya dapat gumamit sila ng bakal na posas, pero pinatahimik siya ni Manuel dahil mahal daw ang mga yon. Nag-uusat si Aaron at isa pang kaibigang sundalo tungkol sa mga kriminal. Ipinaliwanag ng lalaking may puting buhok na ang unang nakatakas ay isang kilalang tao sa Carson. Nang marinig yon, nagulat ang NC na nagawang patumbahin ng Weasel ang isang taong tulad noon. Dumating si Furis, tinawag si Aaron na nakakatakot na Maskels at tinanong kung siya ba ang hepe ng mga gwardya. Pinisil ng ating bida ang ulo ng bata at sinabihan siyang gumalang sa mga nakakatanda. Hinihiling ng bata na palayain ang kanyang guro dahil wala itong ginawang masama. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na ang nagdala sa lalaki mula sa Carson ay si Levi. Habang sinasabi ni Furis na tinatakot sila, nakilala ni Aaron ang pangalang iyon. Humihingi siya ng paumanhin sa bata, ngunit sinabi niyang hindi niya maaaring hayaang makatakas ang isang pugante. Sa mga eskinita, makikita natin ang ilang mga pugante na tumatakbo, at isa sa kanila ay nagrereklamo kung gaano kapursigido ang mga gwardiya. Sa gitna ng ulan, nagtataka si Levi kung bakit siya kinaladkad ng mga lalaking iyon. Hindi naman niya planong tumakas. Sabi ng isa sa mga bandido, nalaman ng mga gwardiya sa kasardik ang kahinaan nila na kapag tinamaan sa ulo ay hindi sila makapagpipigil. Bigla, lahat ng kriminal ay nakarinig ng isang sipol at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit naambush sila at tumakbo diretso sa isang malaking lalaki. Kahit nakaharap ang isang gwardiya, sumugod ang isa sa mga bandido para umatake, ngunit hinawakan siya sa liig at ibinagsak sa lupa. Nakilala ni Levi ang lalaki bilang ang tirano, si Aaron. Pagkatapos, sinubukan ng isa pang kung sino napaluin si Aaron sa ulo gamit ang isang pamalo, ngunit umiwas si Aaron at pinabagsak ang tanga. Dahil sa takot, umatras si Levi habang iniisip kung bakit sa demonyong taong ito pa siya tumakbo ngayong pugante siya. Takot na mamatay, bumagsak siya sa lupa na nagmamakaawa kay Aaron na lumayo, pero binuhat lang siya ng SC sa kwelyo. Tinatanong kung bakit sumisigaw ang tanga at sinabing hinahanap siya ng estudyante ni Levi. Dumating doon ang bata. Nang makita ng lalaki ang kanyang estudyante, tumakbo siya papalapit dito at niyakap ito. Ang kapitan ng gwardiya, si Aaron, ay brutal at bastos, ngunit hindi naman talaga siya masamang tao. Kaya tinanong ng ating Ensu ang matanda kung nasaan ang unang pugante at nalaman niyang nasa District 5 ito, sa lugar mismo kung nasaan ang Rabbit Tavern, at malapit sa lugar si Jake. Bigla na lang, napilitan ang kalbong lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa isang pag-atake. Dumating si Dylan kasama si Napul at Scar at sinabing ang kalbong lalaki na yon ang kriminal. Sabi ni Scar, hindi niya pwedeng panoorin lang ang isang kriminal na naglalakad sa kanyang lugar. Dahil ito ang anino ng Kasardik Fortress, sinubukan ng lalaki na atakihin si Jake gamit ang kanyang karit. Madaling umiwas ang kalbo at hiniwa ang balikat ng kalaban gamit ang kanyang espada. Natakot si Dylan dito, at napagtanto ni Pool na malakas ang lalaking ito. Sinabi ni Jake na hinahanap niya ang isang babaeng may lilang buhok, tapos tinanong kung nandoon ba siya. Kahit sugatan, sinubukan ni Scar na gumanti pero nahiwa ulit. Sinubukan ni Pool na sumali at sumuntok kay Jake, pero magaling ang lalaki. Umikot siya at mahinahong itinutok ang kanyang espada sa dibdib ng lalaking blonde. Pagkatapos matamaan, sinabi ni Pool kay Dylan na tumakbo na ngayon din. Habang naghahandang tumakbo, iniisip ng may pulang buhok na masyadong malakas ang lalaki, at talo na sila sa laban. Tapos, nagpapasalamat siya na tinrato siya ni Pool na parang kapatid kahit na isa siyang mersenaryo. Humingi ng paumanhin si Dylan sa kanyang kaibigang blonde, pero sinabi niyang gusto pa niyang mabuhay, kaya hindi niya ito iiwan. Sa halip, minura ni Dylan si Jake at sinabing binugbog niya ito,
at lahat ng kapatid ni Jake ay tinuhog ng sibat at duwag daw ang kriminal. Nagalit ng husto ang bandido at sinubukang saksakin si Dylan gamit ang kanyang espada. Nagawang tumalon pasulong at umiwas ng tanga pero bumagsak naman siya sa lupa. Habang nasa lupa, tinanong ni Dylan kung nasaan si Aaron dahil palagi itong sumusulpot kung saan-saan. Kahit na pangit ang buhay niya, gusto pa rin niyang mabuhay at humanap ng dahilan para dito. Kaya nagsimulang sumigaw at murahin ng may pulang buhok ang kanyang kuya dahil wala ito roon. Narinig siya ni Aaron at lumitaw, sinampal si Jake sa noo. Nang makita ang kanyang kapitan, nagsimulang umiyak sa tuwa ang mersenaryo. Pero inis na tinanong ng ating bida kung ano ang itinawag sa kanya ng tanga. Nang marinig iyon, humiga si Dylan sa sahig na nagpapanggap na patay, na lalong ikinainis ng kapitan. Tumayo si Jake at sinabing mukhang gustong-gusto na nina Dylan at Aaron na mamatay. Tinatanong ng ating bida kung siya ba ang kriminal na nabugbog ng Weasel na yon. Tapos sinabi niyang mayroon daw sa balikat nito. Nang tumingin ang kalbo, sinubukan siyang saksakin ng tusong bida gamit ang kanyang espada. Sinalag ng bandido at minura ang bantay. Sinuntok ni Aaron si Jake ng 2 beses, kinuha sa kwelyo, at inihagis palayo. Habang tinitingnan ang kalaban, tinanong ng ating AC kung paano natalo ng tulad ni Dylan ang isang katulad niya. Tapos tinanong niya kung bakit gumagapang ang kriminal sa basurahang ito, at sinabi ni Jake na may hinahanap siyang isang maliit na babaeng may lilang buhok. Naalala ni Aaron na noong sinagip niya si Kenna, kasama nito ang mga bandido ng Tarzan. Pero ang pagpapadala ng tulad ni Jake para lang sa isang simpleng salamangkero ay kakaiba. Nang makita ang reaksyon ni Aaron, sinabi ni Jake na pipilitin niya ang bantay na sabihin kung nasaan si Kenna. Ngunit pagkatapos ay may naramdaman siyang tumagos mula sa isang gilid ng kanyang dibdib patungo sa kabila. Nakita natin si Dylan na ginamit ang kanyang espada para bigyan ng maliit na hiwa ang kriminal. Bago mamatay, nangako si Jake na tatapusin niya ang Weasel. Habang bumabagsak ang ulan sa katawan ng kriminal, gusto lang ni Aaron ng isang serbesa. Sa ibang araw, nagsisinungaling na si Dylan at pinapalaki ang kwento tungkol sa kanyang laban. Sinabi ng tanga kay Pool kung paano niya tinapos si Jake. Sakto namang pumasok si Aaron sa silid para kamustahin si Pool. May dala siyang basket ng pagkain at tinanong kung kumusta na ang lahat. Nang buksan ni Pool ang basket, nakakita siya ng tinapay na isda. Isa sa mga sundalo, na balot sa benda, ay nagreklamo ngunit sinabing hindi siya makakain dahil nag-ayuno siya. Nang marinig iyon, sinabi ng lalaking blonde na may natira pang kaunti para sa kapitan. Sa Rabbit Tavern, pinupuri ni Furus si Kenna. Ngunit nang makita niya si Erin, mabilis siyang binigyan ng malamig na serbesa at nagpasalamat ito sa kanya. Umupo ang kapitan at tinanong kung may pangarap ba si Kenna para sa hinaharap, isang bagay na gusto niyang gawin o maging. Sumagot si Kenna na gusto lang niyang mabuhay. Hinaplos ni Aaron ang ulo niya at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya at dapat ganoon din siya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Sinubukan ulit ni Furus na magsimula ng usapan, at naalala ang payo ni Dylan, binatukan ni Kenna ang lalaki sa ulo. Sumisigaw ang isang tindero ng presyo ng gayuma, at sinabihan si Erin na umalis kung wala siyang bibilhin. Pinigilan ng bida ang sarili para hindi suntukin ang tangang ito. Isang maliit na kalbong lalaki ang nagtanong kay Kethab kung bakit normal na presyo ang sinisingil niya sa isang honoraryong monghe. Itinuro niya na nakuha ng bantay ang titulong iyon mula mismo kina Blayan at Joanna. Si Kethab, kahit ayaw niya, ay binabaan ang presyo sa 50 pilak na barya. Nang makita ni Aaron na halos kalahati ang bawas sa presyo, nagliwanag ang kanyang mga mata. Umalis siyang nagpapasalamat kay Ains sa tulong dahil salamat sa monghe, nakakuha siya ng diskwento. Hiniling ni Ains sa bantay na pagpasensyahan ang ugali ni Kethab dahil abala sila dahil may mahalagang tao na bibisita sa simbahan. Tapos sinabihan niya ang kapitan na mag-ingat sa pag-uwi. Pagkatapos ng pagbisitang iyon, sinabi ni Aaron na napagtanto niyang mayroon palang mga disenteng tao sa simbahang iyon. At nang tumingin siya sa gilid, nakita niya si Joanna na kumakain ng keso ng mag-isa. Nagtaka si Aaron kung bakit siya naroon, ngunit biglang tumayo si Joanna. Inalok ng inkisidor ang kapitan ng isang pirasong keso, at pagkatapos niyang tanggapin, umalis itong nakangiti. Habang kumakain ng keso, iniisip ng bida na hindi talaga normal ang babaeng iyon. Sa punong himpilan, pinag-uusapan ni Manuel ang tungkol sa pagtakas ng mga kriminal at kung paano nagalit ang pamilya Fenner. Kaya dahil doon, sa susunod na buwan, walang magiging araw ng pahinga. Nainis ang lahat ng sundalo at nagsimulang tawaging demonyo si Manuel sa sobrang kalupitan nito. Iniisip ng matandang sundalo na masyadong mabigat ang parusa. Tapos sinabi niya kay Erin na malapit nang bumisita sa kanila ang panganay na anak ng pamilya Fenner. Isang kandidato sa pagiging kabalyero na sinanay sa paaralang imperial, pero hindi kailanman naging isang kabalyero. Nainis si Erin dahil may darating na mahalagang tao mula sa simbahan, at ngayon pati anak pa ng pamilya Fenner, at magdudulot iyon ng malaking gulo. Si Manuel, sinusubukang iligtas ang sarili, ay sinabing hinahanap ni Nova si Aaron. Pagdating niya sa silid nito, kakaiba ang kabaitan niya. Mahinahon niyang ipinaliwanag kung paano gumagana ang isang pinto, at tinuruan pa siya kung paano gamitin ang doorknob.
Sa wakas ay ipinakita ang kanyang galit, tinanong niya kung marunong pa bang gumamit ng pinto si Aaron dahil sinisira niya ang lahat at marami na siyang nagibang pader sa halip na gamitin lang ang mga pinto. Nagsinungaling si Eren, sinabing kung nahuli lang siya ng kaunti, masasaktan ang mga bata. Napabuntong hininga si Nova at ipinaliwanag na ang gasto sa lahat ng sinira ni Eren ay ibinawa sa kanyang mga gantimpala, kaya makakatanggap lang ang bantay ng isa pilak na barya. Tinitigan ng bida ang barya at mabilis na isinauli kay Nova, sinabihan siyang bumili ng kahit ano para sa sarili o mamamatay siyang nakakulong sa silid na yon. Minura siya ni Nova at agad siyang tumakbo palayo. Pagkatapos mapagalitan, lumabas sina Aaron at Kale para magpatrolya sa lungsod. Sinabi ni Aaron na gusto niyang maghalughog ng mga karwahe dahil mas malaki ang kita niya dito, pero masaya rin ang pagpapatrolya. Dahil ang mga tanga sa panahong ito ay palaging gumagawa ng gulo, tulad ng dalawang lalaking ito na nag-aaway, sinabihan sila ng bida na kumalma at sinabing kung sino ang manalo sa laban ay siyang tama. Habang binubugbog nila ang isa't isa, nagsimulang makipagpustahan si Erin kay Kale kung sino ang mananalo. Nagsimulang tumakbo ang ilang bata, takot na mahuli ni Erin. Sinabi niyang medyo mapayapa ang mga bagay-bagay hanggang sa may narinig siyang sumisigaw. Isang babae ang galit na galit, tinatanong ang ilang pangit na lalaki kung sino ang kumuha ng kanyang mga kubyertos. Dumating si Erin para tumulong, at sinabi niyang ninakaw ng 3 halimaw na iyon ang mga kubyertos ng kanyang pamilya. Itinanggi ito ng kalbong lalaking mukhang duwende. Sinabi ng babaeng may ngipin ng kuneho na wala rin siyang ginawa, at sinabi ng payat na lalaking blonde na hindi niya alam kung bakit siya naroon. Sinabihan ni Kale ang kanyang kapitan na huwag nang kunin ang nakakainis at nakakabagot na trabahong iyon, pero huli na ang lahat. At sinabi ni Aaron na ang salarin ay tiyak na isa sa 3 pangit na lalaki. Tapos tinanong niya ang babaeng may pulang buhok kung kailan nangyari ang krimen, at nagbigay ito ng ilang detalye. At sigurado siyang isa sa kanila yon dahil malapit lang sila sa bahay niya. Kaya tinanong ni Aaron kung ano ang ginagawa ng bawat isa sa kanila mula kagabi hanggang umaga. Sinabi ng lalaking duwende na kagabi ay tinapos niya ang pag-aayos ng kanyang dayami at natulog nang hindi naghahapunan. Iniisip ni Aaron na kahina-hinala yon dahil ang hapunan ay isa sa ilang uri ng libangan noon. Ayaw magsalita ng babaeng bungi, sinasabing ayaw niyang ibahagi ang mga personal na bagay. Dagdag pa, mayroon siyang mahalagang salamin na pilak sa bahay, kaya hindi niya kailangan ng mga walang kwentang kubyertos. Nahanap din ni Aaron na kahina-hinala yon. Sinabi ng maputlang lalaki na lumabas lang siya ng bahay dahil pinilit siya ng babaeng iyon. Inakusahan ng biktima ang lalaking blonde, sinabing hindi niya ito nakikilala kahit saan, kaya sa tingin niya ay kahina-hinala ito. Dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya si Aaron na gamitin ang kanyang huling paraan. Sinabi niya sa kanilang 3 na ipakita sa kanya ang kanilang mga bahay. Samantala, sinabi ng future NC na hindi niya inakala na ang paghawak sa nakakainip na kasong ito ay hahantong sa ganoong resulta. Nang makita ni Kellen na ayaw ipakita ng mga suspect ang kanilang mga bahay, sinimulan niya silang asarin. Sinipa pa niya ang mga pangit na lalaki para pabilisin ang kanilang kilos. Si Aaron, napansin kung gaano sila kakinakilos, ay natuwa dahil sa wakas ay nakahanap siya ng interesanteng gagawin. Sa bahay ng babaeng sungki, nakita ni Aaron na hindi siya nagsisinungaling. Mayroon talaga siyang salamin na pila. Naiinis, sinabi niya na hindi niya kailangan ng murang kubyertos, kaya imposibleng siya ang magnanakaw. Pero iniisip pa rin ni Eren na kakaiba dahil halos walang laman ang bahay, at bukod sa salamin, ang tanging laman doon ay mga damit ng lalaki. Nagsimulang magreklamo si Kale tungkol sa amoy sa bahay, at nalaman ni Eren ang katotohanan. Nangangaliwa ang babaeng iyon. Sinabi niya na seryosong krimen yon, at dahil sa takot, sinubukan ng babaeng sungki na suhulan ang kapitan ng isang pirasong keso. Nagustuhan ni Aaron ang pagkain, kaya nagpasya siyang palampasin na lang ito at baliwalain ang krimen. Sa bahay ng maputlang lalaking blonde, ilang libro lang ang nakita ni Kale at ng kanyang kapitan. Habang tinitingnan ng mga ito, nakahanap si Aaron ng pulseras at ninakaw ito, umaasang hindi mapapansin ng lalaking blonde. Pero may narinig silang ingay at tinanong ni Kale kung ano yon, kaya gumawa ang kapitan ng palusot. Pagkatapos ay tinanong niya ang demonyo kung bakit ito biglang dumighay. Nang makita ni Kale ang pulseras, inasar niya ang taste ni Aaron, at nagreklamo naman si Aaron sa kanyang kaibigan. Sinabi ng maputlang lalaking blonde na pwede nang kunin ng NC ang pulseras, at idineklara siyang inosente ng sakim na kapitan bilang pasasalamat. Papunta sa bahay ng duwende, tuwang-tuwa si Aaron sa pagpapatrolya. Sabi ni Kale, dahil hindi naman guilty ang dalawa, malaki ang tsansa na ang duwende ang kriminal. Sinabi ni Aaron sa kanya na huwag mag-alala. Maaaring kalog siya, pero seryoso siyang nag-imbestiga, at hahalughugin niya ang bawat bahagi ng bahay ng duwende. Pero pagdating nila doon, nagulat sina Eren at Kale. Nakakita sila ng isang marangyang kabayo na nakabihis na parang prinsesa. Humihingi ng paumanhin ang duwende sa kabayo sa pagiging huli at tinanong kung gusto nito ng sopas na dayami. Naiinis, sinipa ni Eren ang puwet ng duwende at pinalipad ito.
Habang paalis kasama si Kale, sinabi ni Kale na ang duwende pala ay isang sikat na tagapag-alaga ng kabayo. Pabalik sa lungsod, iniisip ng AC kung sino ang tunay na salarin sa huli. Tapos dumating ang babae kanina at sinabing natagpuan niya ang kanyang kubyertos sa dayami. Dahil sa resulta, bigong-bigo sina Eren at Kale at bumalik na sila sa bayan. Sa Rabbit Tavern, nagrereklamo si Eren kung paano siya nagsayang ng oras sa isang maling akusasyon. Nagdala si Kena ng isang saro ng beer at mukhang sabik sa isang bagay. Nalito si Eren pero nang tingnan niya ang tasa, nakita niyang hugis bulaklak ang mga yelo. Buong pagmamalaki, sinabi ng munting salamangkera na pinaghirapan niya yon at binati siya ng bantay. Pero iniisip din niya, ano naman ang silbi ng magandang yelo sa beer? Nang makita kung gaano siya kasaya, nagpasya si Aaron na huwag sirain ang sandali habang iniisip na kailangan niyang ibigay sa kanya ang aklat ng mahika sa lalong madaling panahon. Sa di malamang dahilan, nagsimulang tumitig si Kena sa bagong pulseras ng bantay, kaya tinanong ng kapitan kung gusto niya ito. At nahihiya, sinabi niyang, ibinigay ni Aaron sa kanya ang pulseras at sobrang saya niya. Sa tingin niya, napakaganda ng pulseras at baka mabait naman pala yung maputlang lalaki, kaya nagpasya siyang bilhan ito ng tinapay na isda. Pero pagkatapos ay nakita natin ang lalaking blonde na mukhang nalilito. Naiinis, nagrereklamo ang lalaking blonde sa pagpunta sa lugar na ito na puno ng kamangmangan at mga barbaro. Naiinis siya sa isiping may kung sinong pobreng lalaki na humawak sa kwelyo ng salamangkero mula sa White Magic Tower. At higit pa riyan, pinasok din ng bastos na yon ang kanyang bahay. Nang iniimbestigahan ni Kale at Eren ang kanyang lugar, iniisip ng maputlang lalaki na gumamit siya ng spell para gawing ordinaryong libro ang kanyang mga magic book. Nang makita niyang hinawakan ni Eren ang kanyang pulseras, nagpanik siya sa loob-loob niya. Galit, sinabi ng lalaking blonde na hindi dapat hawakan ng isang tulad ni Eren ang bagay na yon at pagkatapos ay gumamit siya ng spell. Pero walang nangyari at nagagamit pa rin ng kapitan ang pulseras. Nang makitang binaliwala ang kanyang mahika, nagtaka ang lalaking blonde kung paano napigilan ng isang taong walang aura ang kanyang spell. Balik sa kasalukuyan, nagtataka ang maputlang lalaki kung sino talaga ang lalaking iyon, pero nagpasya siyang kumalma para hindi siya madulas at mabunyag ang kanyang pagkatao. Tutal, ang tanging misyon niya ay imbestigahan ang taong minamahal ni Mana. Sa tarangkahan ng lungsod, tinanong ni Brig ang kanyang kapitan kung bakit nananatiling malayo sa kanila ang mga sundalo ng Fenner. Nagbiro si Aaron na baka nabugbog ang mga iyon ng kung sino sa isang tavern, tapos may papalapit na karwahe. Nakilala ni Aaron na karwahe ito ng isang maharlika at inisip kung nasa loob ang panganay na anak ni Fenner. Sa pagdaan nito, yumuko ang lahat ng sundalo. Isang binata na may mahabang puting buhok ang umiti habang dumadaan kay Aaron. Naiinis ang kapitan na makita ang maharlikang iyon na dumaan ng napakabilis nang hindi man lang humihinto, pero may isa pang karwahe na dumating na ikinalito niya. Huminto ang karwahe at tinanong ni Aaron kung saan sila galing. Isang batang lalaki na nagngangalang Sean ang nagsabing galing siya sa Carzon at ipinakilala ang sarili bilang isang city administrator. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, sa wakas ay nakakuha ng pahintulot si Sean na pumasok at nagpasalamat sa kanila. Nagreklamo si Brig na masyadong maraming karwahe ang dumarating ngayon, at sinabi ni Aaron sa tanga na tumahimik kung ayaw niyang makatawag pa ng mas marami. Sakto namang may dumating na isa pang karwahe. Isang relihiyosong lalaking may puting buhok ang bumaba, at malinaw na kilala niya si Aaron. Napagtanto ng pansamantalang monghe na ang lalaki ay ang abot ng simbahan at binati ito. Nang makita yon, itinama ng relihiyosong lalaki ang paraan ng pagbati ni Aaron sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kapitan ay tunay na isang taong may pananampalataya, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong makausap mamaya. Si Brig, sa nakikitang pagdating ng mga importanteng tao, ay nagsabing mukhang magiging magulo at sumang-ayon si Aaron. Ilang sandali pa, dumating si Nova kasama si Sean at tinawag ang INSE. Nang makita niya ito sa labas ng kanyang opisina, nagbiro ang lalaki at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Nova na ibigay ito sa kanya, kaya inihagis ni Aaron ang isang sako sa lupa. Laman pala nito ang ulo ng kriminal mula sa Carzon, at ikinagulat iyon ni Sean. Nagsimulang sumuka ang bata, at kasabay nito ay sinubukan niyang pag-usapan ang gantimpala ni Aaron. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling niya kay Aaron na iwan na lang ang sako doon at humingi ng paumanhin dahil hindi siya makakatulong dahil mahina ang kanyang sikmura. Pagkatapos ay sinabi niyang nakahinga siya ng maluwag. Nahuli si Jeke dahil kilalang kilala ang lalaki, at ang organisasyong kinabibilangan niya ay malaking problema sa Carzon. Naalala ni Aaron na si Kena ang habol ni Jeke, kaya iniisip niya kung magpapadala rin sila ng iba doon. Nang matapos ni Sean ang kanyang trabaho, tinanong niya kung ano ang pinakamagandang restaurant sa bayan. Nagpasya ang kapitan na huwag irekomenda ang tinapay na isda, kaya sinabi niyang Hessen Bakery sa District 3. Kaya pumunta silang dalawa doon, at sa kanyang isip, malinaw na sinusubukan ni Aaron na malaman ang higit pa tungkol sa organisasyong humahabol kay Kena. Inihain sa kanila ng kalbong may-ari ng panaderya ang pangunahing putahe ng tindahan, isang cheesecake.
Pagkatapos ay nagsimula siyang ipagmalaki ng husto ang kanyang pagkain. Habang kumakain, sinabi ni Sean na hindi pala ganoon kasama ang kasardik tulad ng kanyang narinig. Ipinaliwanag niya na dahil sa Lone Wolf, magulo ang Curzon, at mas agresibo ang mga tao. Ang Lone Wolf ay isa sa 3 organisasyon ng Curzon. Ang dalawa pa ay ang Frozen Dagger at Fluffy Rabbit. Si Jake ay parang inuutusang gumawa ng kahit ano para sa Lone Wolf Guild. Kaya tinanong ni Aaron kung sino ang pinuno. Sabi ni Sean, isang lalaki raw na nagngangalang Philip, ang anak sa labas ng isang maharlikang pamilya na pinalayas matapos mabigong lasunin ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang pinaka nakakatakot sa kanya ay kung gaano siya ka-possessive. Isang araw, pumunta ang mga miyembro ng Dagger Guild sa isa sa mga tavern ni Philip at kinuha ang isang pandekorasyong espada mula roon. Kahit na simpleng bagay lang iyon, itinuring itong insulto ni Philip at binawi ang espada sa isang madugong paraan. Napagtanto ni Aaron na para talaga siyang isang lobo. Kapag kumagat, hindi na bumibitaw. Marahil ay itinuring ni Philip si Kenna bilang kanyang pag-aari, pero malamang ay hindi niya napagtanto na maaari siyang mamatay kung mali ang kakagatin niya. Kaya binalak ni Aaron na bisitahin siya balang araw, at sapat na ang isang 3 araw na business trip sa Curzon. Kalaunan, nag-impact na si Sean ng kanyang mga gamit para bumalik sa Curzon, at sasama rin si Nova. Nagtanong si Aaron kung pwede siyang sumama, na ipinagtaka niya, pero sinabi lang niyang may mga kailangan siyang asikasuhin sa lungsod. Nagpasya si Nova na payagan siyang sumama basta't may pahintulot siya ni Manuel, at sinabi ni Aaron na meron siya. Tinanong ng isa sa mga gwardiya kung talagang isasama ni Nova ang kapitan ng gwardiya, at sinabi niya na sa anumang paraan, sasama talaga ang mga gwardiya sa kanya. At sa halip na guluhin ang buong pormasyon ng gwardiya, mas madaling isama na lang si Aaron. Nagtataka pa rin ang gwardiya kung bakit biglang nagboluntaryo si Aaron. Sinabi lang ni Nova na yon mismo ang dahilan kung bakit tinatawag ng lahat si Erin na manloloko. Naalala niya noong bibigyan na sana niya si Erin ng mataas na posisyon sa gwardiya, pero tumanggi ito, sinasabing para sa isang tulad niya, sapat na ang pagiging kapitan ng gwardiya. Napagtanto ni Nova na kung susubukan niyang kontrolin siya, mawawala siya sa kanya. Kaya hindi niya kailangang intindihin ang mga motibasyon ni Erin. Kailangan niya lang na manatili siya sa Kaserdog Fortress ng matagal. Balik sa kasalukuyan, papunta ang karwahe sa Curzon. At sa biyahe, nagsisimula ng inisi ng AC si Nova. Inalok ni Xiaobei si Nova ng isang piraso ng cheesecake. Ngunit galit siyang tumanggi. Nagtataka, sinabi ng bata na tinawag niya ito sa palayaw, tulad ng sinabi ni Aaron, pero mukhang iritado pa rin si Nova. Kaya sinabihan ng tusong NC si Xiaobei na tawagin siyang Orange. Pagkatapos itong gawin ng bata, lalong nainis si Nova at hindi siya pinansin. Makalipas ang ilang sandali, dumating silang 3 sa magandang lungsod ng Curzon. Sinabi ni Nova na hindi niya kailangan ng kasama habang nagtatrabaho, kaya malaya si Aaron na gawin ang gusto niya. Pero agad sinabihan ng babae ang loko na huwag magsimula ng gulo doon dahil hindi iyon ang Kaserdok. Hindi siya pinansin ni Aaron, nagpaalam at umalis kasama si Sin. Napansin ng babaeng may orange na buhok na walang sinabi si Aaron tungkol sa paggawa ng gulo, kaya umaasa siyang nagkamali lang siya ng dinig. Ang ating NC, malayo na roon, ay hiniling kay Sin na igya siya sa lungsod. Na-excite ang administrator, tinanong kung dapat ba niyang ipakita ang mga lokal na restaurant. Ngunit sinabi ng kapitan na hindi. At sa susunod na lang siya titingin ng mga restaurant dahil mayong gabi ay tatapusin niya ang leader ng Lone Wolf Guild. Nang marinig iyon, natuliro at nabigla si Xiawan sandali. Sa pag-akalang biro lang, sinabi ng bata na wala siyang pakialam. Ang pag-alis sa isang tulad noon ay magiging maganda para sa lungsod. Hindi napagtanto ni Aaron na may hindi pagkakaunawaan at natutuwa lang na sumasang-ayon si Sin sa kanya. Patuloy na iniisip ni Sin na biro lang ito, kaya nagpasya siyang tingnan kung hanggang saan ito dadalhin ni Aaron. Dinala niya ang gwardiya sa base ng Cute Bunny Guild, at may isang grupo ng mga maskuladong lalaki doon na may galit na mukha. Naisip niya na ang guild na iyon ay puro lakas, at kung aaminin ni Aaron na biro lang, hihilahin niya ito palayo roon. Pero nakaamoy ang bata ng matapang na pawis at umalis na lang na nagbubulong-bulong. Narinig iyon ng mga maskulado, na insulto at nagalit. Ngayon sa tavern ng lasing na byuda na pinapatakbo ng IC Dagger Guild, nang makita nila ang isang administrator ng lungsod, nagkagulo ang lahat ng babae at dinumog siya. Sa gabi, habang lasing si Sin, sinabi ni Aaron na tapos na ang kanyang paghahanda, at pupunta sila sa Lucky Gambler Casino. Nagtataka, iniisip ng bata kung hanggang saan dadalhin ng lalaking ito ang biro. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ay isang kasino na pinapatakbo ng Lone Wolf Guild. Sumagot si Aaron na wala siyang pakialam. Kailangan niyang wasakin ang lungga ng lobo para mailabas ang leader ng grupo. Naalala ni Sin ang sinabi ng kapitan tungkol sa pagpatay sa leader ng Lone Wolf Guild, at doon niya napagtanto. Hindi ito biro. Talagang plano ni Aaron na patayin si Philip, ang demonyo ng Curzon. Natakot siya roon, at sinabihan siya ni Kapitan Aaron na magmadali at ituro ang daan. Sinabi niya na gabi na. Kung gusto nilang matapos ito bago maghapon bukas, kailangan nilang kumilos, kaya tinulungan ng FC si Sin maglakad. Sa ibang lugar, isang gusali ang nasusunog.
Galit na galit ang ilang tao dahil may nandaya sa Lone Wolf Casino pero sinabihan sila ng isang lalaki na apulahin na ang apoy. Pagkatapos ay nakita natin si Jern, ang bantay pinto ng Lone Wolf. Nagkomento siya na karaniwang maingay ang mga kabalyero pero mas malala ngayong gabi. Gayunpaman, kahit may digmaang nangyayari, ang tanging trabaho niya ay manatili roon. Kung tutuusin, siya ang gwardiya sa tarangkahan ng Lone Wolf Guild. Isang nakatalukbong na si Eren ang lumitaw sa tabi ni Gurn at tinanong kung ayos lang siya. Tinanong din niya kung bakit hindi gumagalaw si Jern kahit na magulo ang lungsod. Sinabi lang ni Jern na tungkulin niyang bantayan ang lugar na yon. Inasar siya ng kapitan, sinasabing ang ibang organisasyon ay wala man lang bantay pinto. Kaya siguro kailangan ng boss ng Lone Wolf dahil duwag siya. Binalaan ng bantay pinto si Aaron na mag-ingat sa kanyang pananalita dahil sobrang lupit ni Philip. Mayroon siyang mahiwagang sandata na kayang sunugin ang kanyang mga kalaban sa loob ng ilang segundo. Pero ang pinakanakakatakot ay ang kabalyerong nakatalaga para protektahan si Philip. At kahit nalasinggero siya na may sugat sa kanang braso, isang kabalyero pa rin siya. Bukod pa riyan, may 40 plus na taong bulag na sumusunod kay Philip at walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Nagpasalamat si Aaron sa bantay pinto para sa impormasyon. Sinabi niyang pwede niya namang baliwalain si Jern, pero pinaalala sa kanya ni Jern ang dati niyang sarili, kaya maganda ang naging usapan nila. Dahil doon, ipapaalam niya kay Philip ang tulong ni Jern. Bago siya lampasan, sinabi ni Eren na walang immortal na tao sa mundong ito, anuman ang kanilang katayuan. Kaya kung mamatay si Philip, dapat umalis si Jern sa trabahong ito at maghanap ng iba dahil lahat ay may kanikanyang galing. Natigilan si Gurn at huli na nang mapagtanto na nilampasan na siya ni Eren. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pumasok ang Enzi sa tavern at nakita ang isang grupo ng mga taong umiinom at nagsasaya. Tinantya niya ang sitwasyon at napagtanto na mayroong mga 35 miyembro doon na kayang lumaban. Bukod pa rito, binayaran niya ng ilang gintong barya ang mga miyembro ng dalawa pang guild para magdulot ng gulo sa labas. Madali silang pumayag at mukhang galit na galit, kaya karamihan sa mga miyembro ng Lone Wolf ay nasa labas para ayusin ang gulo. Ligtas si Shokus, kaya isa na lang ang natitira. Pagkatapos ay nabangga ng kapitan ang isang lasing. Tinanong ng lalaking magulo ang buhok kung sino ang tagalabas. Napagtanto ni Aaron na iyon ang kabalyero at hindi niya ito malalampasan ng ganoon kadali. Tumayo ang kabalyero na lasing. Iniisip ni Aaron na hindi tulad ng lumpo, maganda ang pangangatawan ng lalaking ito, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung mananalo siya dahil sa lintik na aura ng mga kabalyero. Kaya binitawan ng lasing ang kanyang serbesa at agad na sumugod para atakihin si Eren, ngunit umiwas si Eren. Napagtanto ng NC na sa isang iglap, tuluyang nagbago ng tindig ang lokong ito at ngayon ay mayroon ng napakalakas na kapangyarihan. At bukod pa riyan, ang isang espada na walang aura ay mababasag kung babangga sa isang mayroon. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga kabalyero na sirain muna ang sandata ng kalaban. Ganoon nga ang ginawa ng kabalyero, ngunit naunang kumilos ang kapitan at nakaiwas sa atake. Pagkatapos ay lumitaw siya sa likuran mismo ng kanyang kalaban na ikinagulat nito. Ginamit niya ang purong lakas para isantabi ang atake ng kalaban at tamaan ito sa likod. Halos pantay ang tsansa nilang manalo, pero ang magpapanalo kay Aaron ay ang kanyang pamumuhay dahil isa lang sa kanila ang talagang nagsasanay. At ganoon na lang, bumagsak ang ulo ng lasing na kabalyero sa lupa, gumugulong na parang bola. Itinapon ng ating NC ang kanyang sirang espada at ninakaw ang espada mula sa kawawang patay na lasing na kabalyero. Sa malapit, tulog si Nova hanggang sa magising siya sa ingay. Naiinis, pumunta siya sa bintana para magreklamo, ngunit nakita niya ang lungsod na nasusunog. Sa ibaba, nagkakaroon ng matinding kaguluhan at may mga labanan sa lahat ng dako. Nagtataka, agad na tinanong ni Nova kung ano ang nangyayari at nagsimulang isipin si Eren. Pagkatapos ay pinigilan niya ang sarili, sinasabing kahit pasaway si Eren, hindi niya gagawin ang isang bagay na tulad nito. Balik sa hanay. Nakakita siya ng gintong pinto at sinipa ito para buksan. Sa loob, nakita ng gwardiya ang magarbong lugar na puno ng ginto at nagtaka kung nahuhumaling ba si Philip sa pagiging maharlika o ano. 4 na loko na tinatawag ang kanilang sarili na mga hari ng kalangitan ang lumitaw at tinanong kung bakit nandoon si Eren. Nang makitang pinagbabantaan siya, nagsimulang tumawa ang kapitan at tinawag silang isang grupo ng matatabang lalaki. Si Philip, nakaupo sa trono, ay nagtanong kung paano nakarating doon ang tagalabas at nalampasan ang kabalyerong si Behatain. Nakilala ni Aaron ang boss ng guild at sinabi lang na wala siyang nakitang kabalyero. Pero nakilala ng isa sa mga maliliit na baboy ang espada ni Behatain na hawak ni Aaron, kaya napabuntong hininga na lang si Philip at tinanong kung ano ang gusto niya. Sabi ng ating bida na naroon siya para tapusin ang isang duwag na lobo. Sa hindi malamang dahilan, humagalpak ng tawa si Philip. Tumayo siya at tinanong kung may lakas ng loob ba talaga si Aaron na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, kaalyado niya si Count Bahat, ang level 1 administrator ng Karzan, at maging si Mayor Gorham. Kaunti na lang, at magkakaroon na rin siya ng mga kaalyado sa pamilyang imperial.
Sabi ng hangal, patatawarin niya ang kalapastanganan ni Aaron kung hahalikan ng binata ang kanyang mga paa. Kahit narinig na ang lahat ng iyon, ginamit lang ni Aaron ang bago niyang espada para tapikin si Philip sa ulo na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya inaasahan na sadya pang pumasok ang hangal na ito sa kanyang abot-tanaw. At saka, hindi gumagana ang ganyang klaseng banta. Hinahabol na si Aaron ng isang taong mas mapanganib pa. Nagsimulang magliyab ang katawan ni Philip at napagtanto ni Aaron na ito ang mahiwagang sandata na sinasabi ni Goran. Pagkatapos ay sinabi niya sa 4 na Celestial Kings na makinig dahil magsasagawa siya ng mga panayam para sa posisyon ng leader ng Lone Wolf Guild at malaya silang lahat na patunayan na karapat-dapat sila. Humanga ang pinakapayat sa 4 na hindi pinansin ni Eren ang mga banta at nagawa iyon ng ganoon kadali. Sinabi rin ni Aaron na tatapusin niya ang sinumang hindi papasa sa pagsubok. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsigawan ang 3 matabang lalaki tungkol sa kanilang mga kakayahan. Pero habang nagtatalo silang 3, lumapit ang payat mula sa likod at inatake ang isa sa kanila. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Dante, sinabing siya ang humahawak sa mga pangunahing gawain ng guild at hiniling kay Aaron na hayaan siyang maging leader. Sa isang pulong, sinabi ng isa sa mga nasa likuran na kahapon ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ng 3 guild ng lungsod, pero tila nagkasundo sila na tumigil. Dumating si Sin na may dalang kahon, humihingi ng paumanhin sa pagiging huli. Tinanong ng isa sa mga babae kung sino ang batang lalaki, at nagpakilala siya bilang 3 administrator. Tinanong din ng taong iyon kung bakit dinala ni Sin ang kahon. Kaya ipinaliwanag ng bata na nakuha niya ito habang papunta at dinala dahil nagmamadali siya. Tinanggap ng babae ang paumanhin at sinabihan siyang umupo. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi nila makontak ang Lone Wolf Guild, kaya kailangan nilang hanapin si Philip. Isang spoiled brat na nakaupo sa tabi ni Sin ang nagsimulang asarin siya dahil sa pagiging karaniwang tao, sa pagiging huli, at sa pagdadala ng regalo. Sinabi pa niya na malamang ay pangit na regalo ang nakuha ng bata, hindi kailanman mapopromote, at dapat na lang maghanap ng ibang trabaho. Matapos ang matagal na pagsasama nila ni Aaron, nagpa siya si Sin na kumilos, sinabihan ang hangal na tumahimik at huwag pag-usapan ang regalo ng kaibigan niya. Hinawakan pa niya ang spoiled na lalaki sa kwelyo na akmang bubugbugin. Pero sa sandaling iyon, nahulog ang kahon sa sahig. Natigilan ang lahat sa gulat. Naalala ni Sin noong umiinom siya kasama si Aaron at sinabing hindi siya kailanman mapopromote dahil isa lang siyang nobody, at ang tanging paraan para mapromote siya ay kung dadalhin niya ang ulo ni Philip. Kaya nakita natin na yon mismo ang laman ng kahon. Nang makita nila ito, nagsimulang magsigawan ang lahat ng maharlika sa kapulungan. Sa isang flashback, inihahanda ni Dante ang kahon na may mga ulo at nagtanong kung ano ang susunod na gagawin ng guild. Sinabi lang ni Eren na siya na ang bahalang dumiskarte dahil kung wala nang ibang humahabol kay Kena, tapos na ang trabaho ni Dante. Ang tanging hiling niya ay protektahan ni Dante si Sean at hayaang gawin ng gatekeeper na si Gurn ang gusto niya. Kaya dapat gawin na lang ng bagong leader ang lahat ng makakaya niya at huwag siyang inisin. Nagpasya si Dante na magpapadala siya ng mga ulat kay Eren at padadalhan din siya ng ilang gintong barya. Sa ibang lugar, nakikita natin ang isang kalbong lalaki na gumagawa ng spell sa harap ni Eren gamit ang magic artifact ni Philip. Nalito ang demonyo sa loob ng bida, pero sinabihan lang siya ni Eren na tumahimik. Isang madilim na spell ang lumitaw sa ulo ng gwardiya. Matapos itong malinis ng isang cleansing spell, tuwang-tuwa si Eren. Inalok pa niya ang kalbong lalaki ng ilang gintong barya para pumunta sa Kaserdijk at magturo ng ilang spell sa isang salamangkero. Pumayag ang lalaki at iminungkahi pa na lumipat sa lungsod, pero sinabihan si Eren na maghintay. Ginamit niya ang kanyang mahika para linisin ang sapatos ni Eren at hinimatay sa proseso. Nasiyahan si Eren sa serbisyo, nag-iwan ang gintong barya sa bibig ng lalaki, at sinabing hanapin siya sa Kaserdijk. Naglalakad si Nova sa lungsod, nagrereklamo sa kalat sa lahat ng dako. Pagkatapos ay dumating siya at pumasok sa lugar kung saan naghihintay si Eren para sa kanya. Natagpuan niya ang kapitan na tulog na may ganap na malinis na balat. Pagkatapos ng isa pang araw, nasa karwahe na silang dalawa, pabalik sa Kaserdijk. Tinanong ng babae kung gumawa ng gulo si Aaron, pero sinabi lang niya na wala siyang sinirang pader. Dahil sa takot na maging kasabwat, sinabihan na lang siya ni Nova na tumahimik. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit dinala niya ang lahat ng baluting iyon. Sabi ng ating bida na ang baluti ay magiging parang mga souvenir mula sa Carzon, pagkatapos ay inihagis niya sa kanya ang isang baluti sa dibdib bilang regalo. Pero nagsimula silang magtalo dahil sa tingin ni Nova ay masyadong maliit ang baluti sa dibdib, at sinabi ni Eren na higit pa sa sapat iyon para sa dibdib niya. Bigla, nakarinig sila ng sigaw at tumusok ang mga pana sa karwahe. Nang makita niya ang batong pana, naintindihan ng bida kung ano ang nangyayari. Lumabas siya ng karwahe, sinasabing ang mga gumagamit lang ng ganoong kapayak na pana ay mga goblin. Pagkatapos ay nakasagupa siya ng isang hukbo nila. Nang makita ang halos 20 kalaban, nalito ang ating bida dahil napakaraming halimaw at malamang ay mayroon silang nayon sa malapit.
Pagkatapos ay sinabihan niya si Nova na bumalik sa loob dahil babalik siya pagkatapos niyang magsaya ng kaunti sa mga halimaw. Sumugod ang isa sa mga nilalang sa kapitan, ngunit mabilis na napatay gamit ang espada. Gamit ang kabilang kamay, sinunggaban ng bida ang isang halimaw sa liig at ibinagsak ito sa lupa. Nang makita yon, dalawa pang nilalang ang lumundag sa kalaban. Habang pinapatay ang marami sa kanila, sinabi ni Aaron na kakaiba ang lahat ng ito, dahil karaniwang tumatakas ang mga goblin pagkatapos makitang mamatay ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Nova kung tapos na si Eren, at sinabi niyang, pagkatapos ay naisip niya na para patuloy na sumugod ang mga hangal na iyon hanggang sa huli, siguradong may kumokontrol sa kanila. Tinitingnan ang kanyang espada, napansin ng bida ang mga bakas ng madilim na mahika mula sa mga goblin, at nagtanong si Nova kung posible bang kontrolin ang mga buhay na goblin. Sumagot ng ang bida, ngunit ipinaliwanag na para makontrol ang mga buhay na bagay, kailangan ay napakalakas ng tao. Kaya bakit naman mapupunta ang isang tulad niyon sa isang liblib na lugar na tulad nito? Dagdag pa, isang dark mage ang sumalakay sa Kesserdik kamakailan. Napagtanto ni Nova na baka inaatake na naman si Vivian. Ang pag-isip tungkol doon ay lalo lang ikinainis ni Aaron sa kanyang trabaho. Sa tarangkahan ng Kesudik, dalawang sundalo ang nag-uusap. Pagkatapos ay dumating ang bida na nakasakay sa kabayo kasama si Nova. Nalito ang isang sundalo at tinanong kung bakit hindi nakasakay sa bagon si Aaron. Sinabi ng bida na maraming halimaw sa daan, kaya kinailangan niyang lumabas at harapin sila. Pagkatapos ay inihagis niya ang ari ng isang goblin, na labis na ikinalito ng mga sundalo. Ipinaliwanag niya na ang maliit na bagay na ito ay nakakatulong ng malaki sa stamina para sa mga ganoong gawain, pero napakahirap hanapin para mabili. Nang marinig iyon, sinubukan itong bilhin ng kung sinong mahabang buhok na lalaki. Pero si Nova, nainis, ay sinabihan si Eren na mamaya na yan asikasuhin dahil gusto niyang maligo. Humihingi ng paumanhin si Eren na kailangan na niyang umalis at inihagis ang bagay ng goblin sa mga sundalo. Tumama ito sa mukha ng sundalong may balbas at nagsimulang tumawa ang isa pang lalaki. Kalaunan, nakikita natin ang buong Unit 4 na suot ang mga baluting dinala ni Eren. Tuwang-tuwa ang Weasel sa regalo, pagkatapos ay sinabing isang malaking koinsidensya na nagsimula ang gulo sa Karzan nang dumating si Eren at sumang-ayon siya. Sigurado ang mga mas matatandang miyembro na may kinalaman ang kapitan dito. Nang makita ni Eren si Hena, tinanong niya kung kamusta ang negosyo, pero nagreklamo siya na naubusan sila ng sangkap dahil hindi dumarating ang mga bagon. Bukod pa riyan, kinuha ng Lord ang lahat ng natitirang sangkap, kaya walang-wala na ang tavern, at buwisit ang hari. Sinubukang pakalmahin siya ni Nadilan at ng bida, pero galit pa rin siya. Pinuri ni Kale ang headscarf na suot ni Hena para pakalmahin ang sitwasyon, at agad siyang nataranta. Tinanong ng bida kung may nangyari habang wala siya. Sabi ni Verman, walang nangyari, pero dumaan ang abot ng simbahan at hinahanap si Aaron. Saka, tila may bagong paksyon na lumilitaw sa Sector 6. Nagreklamo si Aaron kay Verman dahil hindi niya agad sinabi yon. Iniisip niya na teritoryo ni Scar at ng kanyang amang si Jackson ang District 6, kaya hindi normal na may mga taong nagtitipon doon. Pagkatapos ay umalis siya at tinawag si Verman para tingnan ang District 6. Habang naglalakad, nagrereklamo si Aaron sa amoy ng lugar na parang tae. Itinuro ni Verman ang isang direksyon at sinabing doon daw yon. Pagkatapos ay nakita nila ang tatlong loko-loko na magkakasama. Sinabihan ni Aaron ang tatlo na lumapit, ngunit humakbang pasulong ang isang lalaking blonde. Binati siya ng kriminal at nagsimulang bumula sa gwardiya. Tinitigan siya ng SC sandali at sinabing hindi pa niya ito nakikita dati, saka tinanong ang pangalan niya. George pala. Kaya nang tanungin kung bakit pumunta si George sa Kesserdik kasama ang mga pangit niyang kaibigan, sinabi ng suspect na hometown ito ng nanay niya. At pumunta siya roon kasama ang mga tropa para maghanap ng trabaho dahil narinig niyang maganda raw doon. Nagpasya si Aaron na baguhin ang diskarte nang makitang naninindigan ang lalaki sa kwento niya sa halip na umamin. Agad niyang inutusan ang lahat na maghubad ng damit. Tutal, wala nang mas magandang paraan para malaman kung sangkot sa demonyo ang mga gagong iyon. Pero napansin ng kapitan na kahit wala silang ganoong marka, sandamakmak naman ang tattoo nila, kaya malamang sangkot sila sa kung ano. Bahagyang tumawa lang si George at nag-abot ng pilak na barya sa gwardiya, saka umalis kasama ang grupo niya matapos makakuha ng pahintulot. Sabi ni Aaron, sigurado siyang dating miyembro ng gang ang mga iyon, pero walang paraan para arestuhin sila ng walang dahilan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa simbahan para asikasuhin ang ibang bagay. Doon, galit na galit si Brian, nagmamakaawa kay Aaron na patayin si Brighton. Naisip ng NC nga, ang lalaking ito ang tunay na kriminal dahil hindi dapat sinasabi iyon ng isang pari. Tapos tinanong niya kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Brian na si Brighton ang bagong abot ng simbahan, isang demonyong tanga, at sawa na siya sa lahat ng mga kasabihan at dasal sa umaga pa lang. Kaya tinanong ni Aaron kung hindi ba dapat ginagawa iyon ng isang pari araw-araw. Binaliwala iyon ni Brian, inabutan lang si Aaron ng isang dakot na barya, at sinabing kahit bugbugin lang si Brighton ay sasaya na siya.
Nang makita ang isang pari na nag-uutos na ipapatay ang isang abbot, napagtanto ni Aaron na nabaliw na ang lalaki. Imposibleng ganoon kasama ang isang abbot. Pero hindi nagtagal, nakita natin si Brighton na nagrereklamo na hindi alam ni Aaron ang dasal ng simbahan at sinusubukang turuan siya. Patuloy na binobomba ng lalaki ang pansamantalang monghe ng mga kritisismo at aral ng simbahan. 3 oras ang lumipas, patuloy pa rin si Brighton sa pagsasabi kung gaano kahalaga para sa isang monghe na malaman ang mga bagay na ito at dapat itong matutunan ni Aaron. Ang ating ense, pagod na sa pakikinig, ay halos bumagsak na. Tapos naisip niya, sige. Halatang mahilig pumuna ng tao ang lalaking ito, kaya hihintayin niyang salungatin ang sarili niya at gagamitin iyon bilang dahilan para suntukin siya. Pero hindi iyon ganoon kadaling mangyari, at nakita natin si Brighton na binabasbasan ang isang grupo ng mga bata. Habang pinapanood ang lahat ng iyon, sinabi ni Eren na ito ang unang beses na nakakita siya ng isang taong kahanga-hanga sa mundong ito ng medieval. Sabi ni Brighton, akala niya noong una ay hindi karapat-dapat si Eren na maging pansamantalang monghe, pero matapos siyang makitang tumagal hanggang sa katapusan ng araw, nagbago ang isip niya. Medyo malakas pala ang pananampalataya ni Aaron, pero kailangan pa niyang pag-aralan ang mga banal na kasulatan. Matapos ang lahat ng iyon, napagtanto ni Aaron na nabigo siya sa misyon niyang humanap ng dahilan para suntukin ang relihiyosong lalaki, kaya hindi niya tatanggapin ang trabaho kahit nabayaran na siya. Kinabukasan, maagang ginigising ni Brighton si Aaron para sa dasal. Agad isinara ng NC ang pinto, gulat na hinanap pa siya ng lalaki sa tavern. Sabi ni Brighton, narinig niyang nagsasanay si Aaron tuwing umaga, kaya tutulungan niya itong magdasal ng hindi nakakaabala sa pagsasanay niya, na ikinagalit ng NC. Nagpakawala si Eren ng sunod-sunod na hiwa sa isang Orsi Goblin. Sumugod ang isa pang malaking berde para ipaghiganti ang kaibigan niya, pero mabilis na nahati sa dalawa ang isa sa kanila ng ating NC, kaya tinapos ng lalaki ang bilang ng kanyang napatay sa 7. Ipinagluluksa ni Kele ang pagkamatay ng magsasakang si Pra na napatay ng mga nilalang na iyon. Iminungkahi ni Dylan na dagdagan ang pagpapatrolya sa paligid ng kuta, at sinabi ni Poole na dumami ang mga halimaw. Nainis si Kale sa kabagalan ng mga maharlika na kumilos, at sinabi ni Briggs na naghahanda na ang panganay na anak ni Fenner para walisin ang lugar sa paligid nila. Sinabi ni Vermin sa kapitan na natapos na nila ang trabaho at nalinisan na ang lahat ng bangkay. Habang tinitingnan ni Eren ang mga bangkay, napansin niya ulit ang lilang putik sa mga ito, saka siya umalis kasama ang grupo niya at nagpaalam kay Pra. Sa taas ng puno malapit sa simbahan, kumakain si Joanna at nakita siya ni Eren. Nagpasya siyang huwag itong pansinin habang iniisip na nakakita siya ng mga palatandaan ng mga Dark Mage sa mga Orsi at hindi niya yon pwedeng palampasin. Kaya kailangan niyang may makausap. Pero dumating ang gwardiya sa pinakamasamang oras dahil pinapagalitan ni Brighton ang isa sa mga monghe. Natuwa si Aaron nang makitang sinisigawan ng abbot ang nagbebenta ng potion ng simbahan. Sa galit, sinabihan ng relihiyosong lalaki ang monghe na maghanap ng ibang gagawin dahil siya na mismo ang hahawak sa pagbebenta ngayon. Pagkatapos ay lumapit siya sa NC at tinanong kung nabasa na ba ng gwardiya ang mga banal na kasulatan. Binaliwala ni Aaron ang sermon at sinabing pumunta siya dahil may importanteng nangyayari. May mga magsasakang inatake ng mga halimaw at may mga palatandaan ng mga Dark Mage sa kanila. Agad na unawaan ni Brighton na iyon ang dahilan kung bakit dumadami ang mga halimaw sa paligid. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may nangyari sa mga magsasaka at nalamang 4 na tao ang biktima ng mga Orsi. Nagalit ng husto ang lalaki at sinabihan si Aaron na asikasuhin ang mga bagay doon habang aalis siya para ayusin ang isang bagay. Pero bago umalis, tinanong niya kung nakita ng SC si Joanna at napagtanto ni Aaron na nagtatago sa kanya ang inquisitor. Pumunta si Brighton kay Fulpo, ang lord na walang ginawa tungkol sa mga halimaw at sinabihan pa ang mga magsasaka na huwag iwanan ang kanilang lupain. Malaki ang bigat ng salita ng abbot. Siya mismo ang nanguna sa isang malaking libing para sa mga kaawa-awang magsasaka. Tinanong ni Aaron ang mga maharlika kung kailan magaganap ang paglilinis ng mga halimaw at nalaman na dahil kay Brighton, bukas na ito, at ang pamilya Finfer at mga gwardiya lang sa loob ng kuta ang lalaho. Naisip ni Eren na halata namang hindi isasama si Miss Vivian sa isang laban kontra sa mga halimaw, pero nakakabahala kung ang mga halimaw ay ginagamit lang palampain ng masasamang salamangkero para ilayo ang mga tropa. Sa alinmang paraan, ang abbot at si Nova na ang bahala doon. Kahit walang sangkot na Dark Mage, lalabas ang mga gwardiya ng lungsod, at hindi nila pwedeng iwan si Vivian na walang proteksyon. Kinabukasan, isang sundalo ang humihip ng trompeta. Isang hukbo ng mga kung sino-sinong mandirigma ang sumakay sa mga kabayo para lipulin ang mga halimaw. Naisip ni Eren na sa loob ng kuta, si Ben ang nagpoprotekta kay Vivian, at sa labas, nandoon si Joanna. Tapos naalala niya noong binasahan siya, at si Joanna ni Brighton ng Biblia. Noong gabing iyon sa gitna ng kagubatan, isang babaeng may pulang buhok ang nagtanong kung kamusta na ang mga bagay-bagay.
Sinabi sa kanya ng isang babaeng nakahood na nasa kuta na sina Crimson Darkness at Harton, at abala ang mga tropa ng Kastilyo sa pagharap sa mga halimaw. Nasiyahan ang babaeng may pulang buhok nang marinig iyon. Nagtanong ang nakahood kung okay lang ba talagang magdulot ng ganitong gulo, dahil kahit nasa hangganan, parte pa rin ng imperyo ang Casterdick. Sinabi ni Uplift sa kanyang alagad na huwag mag-alala, dahil kapag nakonsumo na ng Master ang puso ng minamahal ni Mana, hindi na nila kailangang magtago, at hindi niya papalpak ang planong ito tulad ng ginawa ng tangang si Dornua. Sinabi ng isa pang tagasunod na oras na para buksan ang mga tarangkahan ng kuta. Nag-snap ng daliri ang babaeng may pulang buhok, at lumitaw ang isang nakakadiring lilang nilalang na tinatawag na Tangle. Ipinaliwanag niya na kahit nasa hangganan, mapanganib pa rin ang isang kuta, at hindi mo mabubuksan ang mga tarangkahan gamit ang mahinang kapangyarihan. Dahil inaasikaso ng infiltrator si Ben, sinabihan niya silang tawagin ang Night Hunter. Sinabi ng isa sa mga tanga na hindi nila magagawa dahil huli na ito na ikinagalit niya. Dahil naubos na ang pasensya, nagpasya si Oplet na maunang pumasok ng walang tulong at sinabihan ang lahat na maghanda. Sa utos ni Oplet, gumalaw ang tumpok ng lilang putik papunta sa tarangkahan. Bigla itong tinamaan ng sipa at lumipad. Natulala lang si Oplet at ang iba pang satanista, litong-lito. Sabi ng AC, matagal na niyang hinihintay ang mga demonyong tangang ito. Nagdiriwang sila dahil naging madali ang trabaho at hindi nang gugulo si Aaron.